May buhay na may pagkain at inumin. Ay talagang maganda. Sayang. Ang mahabang gabi. Napaka-boring mag-isa. Shooting star. Oh Diyos. Kailan kaya ako makakaranas ng ganito? Mayaman. Mga asawa at kalandian sa araw-araw. Naku. Nasa kakain ng barbecue at umiinom ng beer. Biglang, nakita ko ang isang larawan ng isang magandang babae na naliligo. Hindi kaya, ito ay mula sa Diyos, na narinig ang aking 2 dekadang hindi nagkaroon ng kasintahan. Napanawagan ng batang ito, na espesyal na. Inayos para sa akin. Isang magandang panaginip. Maliit na prinsesa, andito na ako. Prinsesa, pasensya na, pumasok ang alalay ko para kunin ang suot mong panghugas. Para palitan ang iyong malinis na damit. Anong ingay iyan? Hindi mo ako makikita. Hindi mo ako makikita. Hindi mo ako makita. Little Peach, anong nangyari sa'yo? Bumalik ka, prinsesa. Maaaring nalilito ang alipin sa kanyang paningin. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Ayun, sobrang bango. Hindi ba? Ito ay mula sa kusina ng emperador. Talagang masarap ang amoy. Malutong sa labas, malambot sa loob. Taba pero hindi nakakasawa. Talagang ito ay isang napakasarap na pagkain sa mundo. Isa sa mga pinakamahusay. Ang halimuyak na ito, kahit na umaandar pa. Malamig at matamis. Ay, siyaw tao. Subukan mo na rin. Ako ang prinsesa. Kailangan pa nating maligo mamaya. Hindi ito panaginip kanina. Talagang nakapaglakbay ako sa panahon. At muntik na, akong mapagbintangan bilang mamamatay tao. Congratulations! Nakabind na sa sistema. Natuklasan ang host. Hanggang ngayon ay single pa rin. Binibigay sa'yo ng sistema ang kakayahang maglakbay sa dalawang mundo. Maaari kang maglakbay sa sinaunang panahon at sa kasalukuyan. Gamit ang impormasyon para makipag-ugnayan sa iba't ibang magagandang babae. Para mapasaya ang mga babae at mapasinta sila sa'yo. Maaari sa sistemang tindahan. Palitan ng iba't ibang mahiwagang kagamitan. Kasalukuyang layunin ng estratehiya. Ang prinsesa ng Dazhou na si Li Mingyu. Pupunta ako. Sistema ng pagkuha sa maganda. May ganitong magandang pagkakataon. Sa wakas, dumating na ang aking pagkakataon. Stratehiya. Gusto kong magstratehiya. Ayun, nasaan ang tao? Nandito lang kanina. Matapang na magnanakaw. Nangahaspang sumilip habang naliligo ang prinsesa. Magpakamatay ka. Nagkakamali ka. Hindi ako pumarito para silipin ka habang naliligo. Pumunta ako dito para i-dominate ka. Anong sinasabi mo? Ay, hindi. Nagkakamali ka. Pumunta ako dito para approach ka. Atake. Taktika. Noong panahong iyon, ang tabak na ito ay nasa aking lalamunan na may distansyang 0.01 sentimetro. Ngunit makalipas ang isang kapat na insenso, ang may-ari ng tabak na ito ay lubos na magpapatawad sa akin. Dahil, nagpa siya akong gumawa ng isang napakalaking kasinungalingan. Kahit na ako ay nakapagsinungaling na ng walang katapusang beses. Ngunit ito, sa tingin ko ay ang pinaka-perpekto. Sandali. Huwag kang kumilos, miss. Ilagay mo muna ang espada. Lumayo ka ng 3 pulgada. Sisiguraduhin kong sa loob ng 3 minuto, mahuhulog ka sa malalim kong pagmamahal. Sa akin. Nakakostume ka nakakaiba. Nagsasalita ka ng baliw. Hindi ka isang malibog na magnanakaw. Mga ahente ng ibang bansa. Dapat din silang mamatay. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tingnan mo ito. Masarap ba? Masarap ba? Pwede na. May mas masarap pa ako. Gusto mong kumain. Kukunin ko na para sa'yo. Talaga. Sandali lang. Aalis lang ako sandali, babalik din.
Para mapagtagumpayan ang isang babae, unahin mo muna, mapagtagumpayan ang kanyang panlasa. Kaya bang masako ang puso nitong sinaunang magandang babae? Sa panahong ito lang talaga. Mas bagay ito sa aking personalidad. Hi, maganda. Surprise. Tikman mo. Ano ito? Kakaibang kasuotan. Sobrang kakaiba. Halika, tikman mo. Sobrang masarap. Subukan mo. Huwag kang mag-alala. Walang lason. Natutunaw sa bibig. Matamis at masarap. Hindi ko inasahan na sa mundong ito ay may ganitong masarap na pagkain. Ang bagay na ito, sa panlabas, ay parang elixir ng mga Daoista. Ngunit ang lasa ay napaka-espesyal. Hindi ba? Ito ang sinasabing napakagandang elixir. At ikaw ay kayang maglaho at lumitaw. At mayroon pang napakagandang elixir. Baka ikaw ay isang Diyos na bumaba sa lupa. Yun. Tama nga. Ako ay isang Diyos na bumaba sa lupa ngayon upang maramdaman ang kalagayan ng mga tao. Nakikita kong may talino ka at may koneksyon ka sa akin. Itong mga merienda mula sa mundo ng mga Diyos ay ibinibigay ko sa iyo. Paano ito mangyayari? Na-detect ang estratehiya kay Limingyu. Limingyu, makaramdam sa host ng isang beses. Gantimpala ng 100 puntos ng pagkagusto. Sunod-sunod na 5 beses na pagkagusto. Sa target na akitin, magiging tapat na tanga. Mahuhulog sa host. Mahina sa tao. Masyadong mahina ang salita kapag kumakain. Kalagayan ng misyon. Dagdag pa. Tiyak na ligtas na. Diyos. Tiyak na kayang gawin ang lahat. Pakiusap. Tulungan mo ako. Mga mamamayan ng Dashu. Prinsesa. Huli na. Nakalat na ang salot sa palasyo. May bagong grupo ng mga kasambahay. At mga eunuch. Nagkaisa-isa ng magkasakit. Nakalat na ang salot sa palasyo. May bagong grupo na namang mga kasambahay. At ang eunuko ay nagkasakit. Tara, mabilis tayong pumunta at tingnan. Ipinapaabot ko po sa inyo, prinsesa, ang pagkalat ng sakit na may pagduduwal sa palasyo. Walang magawa ang mga manggagamot. Ngayon, muling may ilang dosenang mga dalaga at tagapag-alaga ang nahawaan. Ang inyong kamahalan ay nakahiga at hindi makagalaw. Mangyaring prinsesa, agad na magpasya. Hindi makapaniwala na kahit ang punong manggagamot ay walang magawa. Ano ang dapat gawin? Mahal na Ginoo ng mga Diyosa, ikaw ay isang Diyos-Diyosan. Pakiusap, tulungan mo ako. Iligtas mo ang aking ama at ang mga mamamayan ng Great Zoo. Pero hindi ako marunong maggamot. Hindi pwedeng mangyari. Ikaw ay isang Diyos-Diyosan. At saka, at mayroon, kakaibigay niyo lang sa akin ang pambihirang elixir. Nakiusap ako na bigyan niyo kami ng higit pa ng mga himalang gamot. Ay, hindi iyon elixir. Naiintindihan ko na. Tila sinusubukan niyo ang taos pusong hangarin ni Mingyu. Basta't magtagumpay ka. Napigilan ang salot. Mingyu, Mingyu, sasagutin ko ang lahat para sa iyo. Natuklasan na si Mingyu ay nasa panganib. Tumulong sa paggamot ng salot. Pangunahan ang puso ng iba. Ang pagkumpleto ng mga gawain ay makakapagbigay ng maraming puso ng pagkagusto. At may mga misteryosong gantimpala. Ang kasalukuyang gawain ay napakahalaga. Mangyaring tapusin ito sa pinakamabilis na paraan. Susubukan ko. Prinsesa, ang pagdudugo ay tiyak na magdadala ng kamatayan. Ikaw ay isang mahalagang tao. Huwag na huwag lumapit. Namumula ang puti ng mata. Nagmumukhang asul ang labi. Ito ay sintomas ng bagong uri ng trangkaso. Ano pa kayang bagong virus ang mayroon? Ikaw, nahawakan mo. Ang taong nahawaan ng pagduduwal at pagdudugo. Walang nangyari. Ay, walang nangyari sa akin. Baka dahil sa mga taon ng pagkuha ng dugo, pagsusuri at pagbabakuna. Kaya nagkaroon ako ng antibodies sa katawan.
Pakiusap, mahal na Diyos, pahalagahan mo ako. Tulungan niyo naman ako, mga taga-Dazoo. Anong ginagawa mo? Mabilis. Kung hindi ka pumayag, hindi lalabas ang liwanag ng buwan. Ah, tama. Naalala ko yung roommate ko na nakasama ko sa bahay. Si Suk Xiaomeng, nurse siya sa ospital. Tungkol sa sitwasyong ito, sinasabi ng modernong medisina na kayang ayusin ito. Maaari akong magtanong sa kanya. Maghintay kayo dito. Babalik ako agad. Xiaomeng. Tulong, mabilis. Nagsusuka ng dugo. Noong sinaunang panahon, tinawag itong pagdudugo ng baga. Ngayon, ano na ang tawag dito? Kapatid na hangin, sa wakas ay bumisita ka sa akin ngayon. Nangako ka bang makikipag-date ka sa akin? Ulitin ko. Nakipaghiwalay na ako sa walang pusong ex. Tapos na kami. Magde-date tayo ngayon. Hindi siya kailanman dadalhin. Ang malaking kutsilyo na 40 metro para putulin ka. Huwag muna nating pag-usapan yan. Mahalaga ang buhay. Paano gamutin ang pagdudugo? Pagdudugo. Parang ito ay isang uri ng salot na itim. Isang napakalakas na nakakahawang sakit. Ah, yun nga. Maaari bang gamutin? Maaari. Kailangan lang gumamit ng maraming penicillin. Napakaganda ng epekto. Kuya Feng, bakit mo tinatanong yan? Ako. Kapatid na babae ng aking malalayong kamag-anak. Agad-agad, bigyan mo ako ng kaunting penicillin. Mas marami, mas mabuti, okay ba? Tutulungan kita sa gamot. Sige lang. Pero, Kuya Feng, sobrang malaking tulong ito para sa'yo. Hindi ba't dapat kang magpasalamat? CJ, pwede ba tayong mag-date? Bilhan mo na ako ng gamot. Mas marami, mas mabuti. Bilisan mo, gamitin mo ang card ko. Kuya Feng, sinasabi mong totoo ka, ha? Lalalala, nagkasundo tayo. Hindi pwedeng magbago kahit isang siglo. Mabilis, mabilis. Tara! Kuya Feng, ito galing sa butika ko. Nakuha na ang lahat ng inventaryo. Salamat sa'yo, Xiaomeng. Sige, aalis na ako. Uy, Kuya Feng. Sabi mo dati, na ibibigay mo ang sarili mo sa akin. Kailan ba? Prinsesa, lumipas na ang kalahating oras. Bakit hindi pa dumarating ang ginoong tagapagdala? Narito na. Penicillin. Penicillin para sa itim na kamatayan. Ano ba ang itim na kamatayan? Iyon ay salot ng bubonic plague at iba pa. Huwag mo nang alalahanin ang pangalan nito. May 2 uri ng gamot dito. Yung dilaw na pulbos, ihalo sa tubig at inumin. Yung puting pildoras, pwede mong huyain at kainin ng diretsyo. Depende sa kalubhaan ng sintomas. Ang tamang dami. Agi, Xiao Tao. Ipapamahagi na ang mga ito sa mga tao. Dapat itong maipadala sa aking ama. At sa lahat ng mga nahawaan. CJ. Ginoo ng mga Diyos, kung talagang magtatagumpay tayong makaiwas sa salot na ito, ang inyong malaking kabutihan ay hindi malilimutan ni Mingyu. Maliit na bagay lang ito. Sa ganitong mapanganib na sitwasyon, hindi nagmamayabang. Talagang may katangian ng isang Diyos. Ang mga tao sa inyo ay talagang may matinding diwa ng katarungan. Mga gwapo at kaakit-akit ba? Gwapo at kaakit-akit ba? Lumaki ako ng ganito. Ito ang unang pagkakataon na may ibang tao na nagsabi sa akin na gwapo ako. Gwapo ba talaga ako? Sobrang gwapo. Prinsesa, magandang balita. Ang ganda. Prinsesa, magandang balita. Katatapos ko lang dalhin ang gamot. Kayo at ang mga tagapaglingkod na uminom ng elixir ay na-diagnose ng mga doktor na bumaba na ang lagnat at wala nang pagdurugo. Napakabuti. Mahal na Ginoo, talagang nailigtas ninyo kami sa dakilang zoo. Ako ang nagkamali, Buwan. Sino? Dalhin ninyo ang regalo na inihanda ko para sa Ginoong Diyosa. Ipasok ninyo. Aba. Ito. Para sa akin. Hindi ito dapat. Napakamahal nito. Yaman na tayo.
Ang daming mahahalagang antigong bagay. Kung dalhin sa modernong panahon, kahit isa lang ay makakabenta ng napakamahal. Hindi ko akalain na makakapagpasaya sa magandang babae. At makakakuha ng ganitong karaming kayamanan. Talagang yaman at ganda ang nakuha. Nanay, magiging matagumpay na ako. Mahal na Diyosa, iniligtas ninyo ako sa panganib ng Dazu. Ito ay isang maliit na regalo. Bilang pasasalamat. Kung gayon, dahil sa labis na kabaitan ng prinsesa, hindi ko na ito tatanggihan. Natapos ang misyon sa paggamot ng salot. Muling nahulog ang puso ni Li Mingyu. Nakakuha ng 500 puntos ng puso. Nakatanggap ng isang mustard storage cauldron. Hindi ba iyon? Isang espasyo ng imbakan na maaaring dalhin. Tamang-tama. Maaari kong ilagay ang mga kayamanang ito dito. Mustasa. Kunin. Anong nangyari sa iyo? Wala. Sobrang init lang. Sobrang init. Matagal na itong problema. Magpahinga ka ng kaunti at ayos na iyon. Ginoo ng mga Diyos, ang sakit ng ating prinsesa sa dibdib ay matagal nang nararanasan. Nakarating na ang mga manggagamot ng palasyo dito ng maraming beses. Ngunit hindi ito magamot ng lubusan. Talagang nag-aalala ako sa kalusugan ng prinsesa. Hindi ko na kaya. Tungkol dito, kaya mo bang gamutin ang sakit ng prinsesa Mingyu? Ang target na misyon ay muling sumiklab ang lumang sakit. Inirerekomenda ang palitan sa sistemang ito. Natatanging lihim na sining, isang daliri ng langit at lupa. Palitan. Ginoo ng mga Diyosa, ano ang ginagawa mo? Prinsesa Mingyu, ang sakit sa dibdib mo. Maaaring kong gamutin ito, Talaga, ito ay ang aking natatanging lihim na kasanayan. Na espesyal na ginawa para maalis ang pagkakabahala sa dibdib mo. Kailangan mong massage ang buong katawan mo gamit ito. Para makamit ang kalagayan ng pagkakaisa ng tao at langit sa pagpapagaling. Hiling ko po, prinsesa, pakibaba na po ang suot ninyo. Magbihis na po. Ngunit, lalaki at babae, hindi dapat magdikit. Mali ang sinabi ng prinsesa. Ako ay isang Diyos. Sa aking puso, tanging mga pasyente lamang ang naroon. Walang lalaki o babae. Kami mga Diyos. Sa aming puso, tanging pagpapagaling ang iniisip. Walang ibang iniisip. Amitabha. Pakihintay po, Ginoo ng mga engkanto. Magpasa ng mahika. Little Peach, ako po ang espiritu. Magpapahilot ako sa prinsesa. Lumabas ka muna. CJ. Pasensya na. Medyo na-excite ako. Ginoong tagapagdala ng mga espiritu. Ikaw, Diyos ko, hindi ko akalain na ang kapangyarihan ng Ginoong tagapagdala ng mga espiritu ay ganito kalakas. Ang prinsesa ay hindi marunong sa mga lalaki. Hindi niya akalain na matutukso siya ng ilang piraso ng merienda at isang set. Ginoong Xian. Prinsesa Mingyu, dahil sa akin, ang natatanging lihim na 18 hakbang, nasa dibdib mo ang bigat. Ngunit ito'y naalis na. Sa hinaharap, kailangan mo lamang magpahinga at wala nang ibang problema. Salamat, Ginoong Xi, na handang gumamit ng iyong galing. Maliwanag na buwan. Lubos akong nagpapasalamat. Ang target na tao, si Li Mingyu, ay pabilis ng pabilis ang tibok ng puso. Nanginginig ang puso. Sa damdamin niya sa host, malaki ang tumaas na pagtitiwala at pag-asa. Nakakuha ng 1,000 puntos ng kilig. Isang malaking kita ng kilig. Ang swerte natin. Prinsesa Mingyu, katatapos ko lang sa'yo na matagal. Napagod na rin ako. Mas mabuti pang magpahinga na tayo. Bukas, babalik ako sa'yo. Ginoo ng mga Diyosa, hindi ko pa nasasabi kay Mingyu. Ano ang iyong pangalan? Ako si Lin Feng. Lin Feng. Prinsesa. Sino ang Ginoo ng mga Diyosa? Si Ginoong Lin. Umalis na siya. Prinsesa. Dati tawag mo sa kanya, Ginoong Xian. Ngayon, bakit Lin Ginoo na? Huwag mong sabihin na nahulog ka sa puso. Nang makisig na Lin Ginoo. Tama rin. Tayo, prinsesa. Sangat ginto. Si Ginoong Lin ay kaakit-akit at mayaman. Kayo kanina, nag-iisang lalaki at babae, na magkasama sa isang silid. Ako'y, nakarinig ng ilang. Napakagandang tunog Mabaho, maliit na peach. Tingnan mo, sisirain ko ang iyong bibig. Nakapagod ang magpuyat ng isang gabi. Kailangan kong matulog ng maayos, magpahinga at mag-ipon ng lakas. Bukas,
Magpapatuloy sa plano. Mali. Kuya Feng, saan ka na ba? Naghihintay na kami sa'yo. Isang araw na. Bakit ngayon ka lang bumalik? Ikaw, bakit ka nandyan sa aking kumot? Kuya Hang, hindi ba't ikaw ang nagsabi? Palayain mo. Naghihintay ka ba? Natuklasan ang magandang target na nagpapakita ng interes. Si Suk Xiaoming. Mahalin siya. Makakakuha ka ng maraming puntos ng puso. Kuya Feng, anong nangyayari sa'yo? Naging interesado si Suk Xiaoming sa host. Isang beses. Gantimpala, 100 puntos ng interes. Napansin na patuloy na nai-inlove si Suk Xiaoming. Patuloy na tumataas ang puntos ng interes. Itong puntos ng interest. Parang rocket ang taas ng pag-akyat. Pwede rin pala ganito. Sige lang. Ano? Kulang pa ng 500,000 para sa operasyon ng nanay ko. Anong nangyari? Biglang nagka-atake sa puso ang nanay ko. Tumawag ang direktor at sinabing, kailangan na siyang operahan agad. Kulang pa ng 500,000. Kuya Feng, ano bang dapat kong gawin? Ikaw, huwag kang umiyak. Ako na ang bahala sa usaping pera. Tama nga. Prinsesa Mingyu, nagbigay sa akin ng isang kahon ng mga kayamanan. Bawat kayamanan dito ay napakahalaga. Tiyak na makakabenta tayo ng marami. Tara, pumunta tayo para makipagpalitan ng kayamanan at kumita ng pera. Kuya Feng, bakit mo ako dinala dito? Siyempre, ibebenta ang mga kayamanan para kumita. Mahalaga ang magligtas ng tao. Boss, ibebenta ko ang mga kayamanan. Kailangan ko ng pera agad. Anong mga kayamanan? Isang kahon ng ginto, pilak at alahas. Mga bagay mula sa sinaunang palasyo. Tunay na napakahalaga. Nagmamadaling kumilos. Tutu, boss. Ang aking ama ay nagdiriwang ng kaarawan. Pumunta ako rito para pumili ng ilang regalo. Bakit ka nandito? Ito ba ay si Lin Feng? Ano? Dalhin mo ang magandang babae na ayaw ko. Dito para manghingi ng limos. Zhao Qianlong, isara mo ang bibig mo. Nandito ako para magbenta ng mga bagay. Wala akong oras para sa'yo. Mga bagay. Ikaw lang. Yung buong suot mo. Siguro hindi pa abot ng 200 yuan. Pero kaya mo pang maglabas ng ganyang bagay, ah. Ganito lang kalaking maganda. Makakakita pa ng ganitong gwapong lalaki tulad mo. Zhao Qianlong. Sobra na, ha? Tama na. Zhao Qianlong. May mga kayamanan ba ako? Anong pakialam mo dyan? Naiinggit ka ba? Naiinggit ka sa ex mo. Mas pipiliin niyang kumain sa kalsada kaysa kumain sa Michelin kasama ka. Minsan talaga akong nagdududa. Kung may problema ba siya? Hindi ka pwedeng magsalita ng ganito. Kayo po, kapag magkaisa, yumayaman. Gino, sabi ninyo kanina, na gusto ninyong ibenta ang aking mahal. Totoo ba talaga ito? Mayroon siyang walang kwentang kayamanan. Huwag kang magmalaki dito. Hindi mo maipaliwanag sa mga insekto ang yelo. Maliit na cute. Nasaan na ang ex-boyfriend mo? Mukhang mayabang siya. Ang talino niya. Parang isang tanga. Kung ako ang tatay niya, siguradong mamamatay ako sa inis sa kanya. Ayos. Lin Feng, hindi mo ba sinabing may kayamanan ka? Tama ba na makipagpusta ka sa akin? Ano ang ipapusta? Kung makakakuha ka ng isang bagay, nakagalang-galang. Ako, si Zhao Tianlong, ay aalis na dito. Kung hindi mo kayang ipakita, babasagin ko ang isang braso mo. At 3 binti. Kuya Feng, tayo, mas mainit pa rin ang ulo natin sa kanya. Umalis na tayo muna. Tinanggap ko ang paligsahan na ito. CJ, nasaan ang minamahal? Isang sirang kahon lang ito. Ano bang minamahal yan? Naglalaro ka ng magic dito sa akin. May mga kayamanan ba? Malalaman mo agad.
Paano ito posible? Ito ay mahigit 2,000 taon na mula sa dinastyang Zhou. Pinakamataas na puting jade. Ito ay mga gamit ng royal. Ito ay mula sa Dazhou. Ito ang natatanging kakayahan ng pintor. Tunay na likha. Kuya Feng, ano bang nangyari sa boss na ito? Ano kaya ang dahilan? Siguro ay sobrang gulat. Sinasabi mo na ang laman ng kahong ito ay puro kayamanan. Lahat ay kayamanan. Hindi ako naniniwala. Siguradong puro peking. Nasa loob ng kahong ito. Zhao Xiao, Zhao Xiao. Dahan, dahan, dahan. Ito ay tunay na kayamanan. Nagsasalita ka ng kalokohan. Zhao Xiao. Ako si Wang, na may 3 dekadang karanasan sa pagsusuri ng mga antigong bagay. At ang aking reputasyon ang garantiya. Ang mga bagay sa kahon na ito ay tunay na tunay. At lahat ay mga kayamanan na ipinamamana. Ginoo, maari mo bang ibenta sa akin ang mga kayamanang ito? Ako ang magbabayad nito. 500,000. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, handa akong ipagbili ang lahat para maibigay ko ang kotse ko, bahay ko, at lahat ng tindahan ko. Kasama na ang antigong tindahan na ito. Lahat ay maaring cash out. Basta't handa kang bitawan ito. Lahat ng kondisyon ay hindi ko tatanggihan. CJ, nagtutulungan ba kayo para lokohin ako? Zhao Xiao, ito. Totoo lahat ito. Ni Zhao Xiao. Sino ang matalo, siya ang taya. Naiintindihan mo ba? Kuya Feng, hindi ba ako nananaginip? Itong kahon ng yaman. Saan mo ito nakuha? Ito ba? Sikreto. Nakatuklas ng mataas na kalidad na target. Si Suk Xiaoming, patuloy na nahulog ng 5 beses. Tapat na sa host. Sa kasalukuyan, maaaring makakuha ng maraming puso. Ganito kadali, na makakuha ng maraming puso. Talaga namang nag-aalok pa rin. Pinakamasayang pagpasok. Huwag titigil. Ginoo Lin. Mangyaring siguraduhin ninyong maibenta lahat ng kahon na ito sa akin. Lahat. Kung hindi kayo masaya sa presyo, meron pa akong ibang paraan. Kumontak sa loob ng bansa. Pinakamalaking palitan ng auksyon. Sisiguraduhin kung maibibenta mo ang lalagyan mong ito ng mga yaman. Sa sobrang taas ng presyo. Walang problema. Zhao Qianlong. Tanggapin ang talo sa sugal. Ikaw. Anong gusto mong gawin? Tanggapin ang pagkatalo. Magsimula kang umalis dito. Paano kung ayaw kong umalis? Ayaw mong umalis, ha? Ayaw nga. May lakas ka bang manakit sa akin? Sige, pupunta ako. Maghintay ka lang sa akin. Ginoo Zhao. Ginoo Lin. Alam ko, kulang ka na sa pera ngayon. Narito ang 1,000,000. Unang kunin mo na ito. Itong 2 bagay ay ituring mong ibinenta ko sa iyo. Ang natitira ay ipagbili mo na lahat. CJ, walang problema. Kapatid na Feng, noon ako. Sinasabi ko lang na gwapo ka. Ngayon, nararamdaman kong misteryoso at maaasahan ka. Lalo kitang nagugustuhan. Tara na. May pera na tayo ngayon. Maaari na. Pumunta sa ospital para bayaran ang iyong ina. Zhao Qianlong, bakit ka nandito? Kakaiba ang nangyari sa antique shop, nahiyang-hiya ako. Saka, naglakas loob ka pang saktan ako. Mamaya, bugbugin mo ako ng gusto. Yung lalaki, saktan mo ako ng mabuti. Yung babae, hawakan mo ako. Gusto kong hubaran siya ng damit. Sa kalye, makikita mo ng gusto. Ibigay mo sa akin. Bitawan mo ako. Lumapit ka na. Kuya Feng, tulong. Bitawan niya siya. Huwag akong hawakan. Tong Ziji, ano na ang gagawin ngayon? Lumabas ka na. Host at target na dapat talunin. Nahaharap sa nakamamatay na panganib. Inirerekomendang palitan ang siswidan. Gumastos ng 2,000 heartbeat points. Ang gamot na ito ay makakapagpabago sa host. Sa isang iglap. At magkakaroon siya ng katawan na nasa tuktok ng mortal na kakayahan. Napakalakas. Matibay na balat at buto. Kapag ipinalit,
Itong gamot sa pagpapalakas ng katawan ay sobrang lakas talaga. Ang mga kalamnan na ito ay mas kahanga-hanga kaysa sa 2 dekadang pagsasanay sa gift. Nagpapanggap lang. Bakit kayong lahat ay nakatunganga? Kumuha kayo ng armas at patayin siya. Walang anak, walang apo. Masakit ang tiyan, masakit ang tiyan. Huwag kang lumapit. Ako. Ako. Sobrang dami ng sinasabi mo. Umalis ka na. Hintayin mo ako. Babalik pa ako. Kuya Wind, hindi ba ako nananaginip? Bakit ganito na ang itsura mo? Kamusta? Gwapo ba ako? Wow, ang gwapo mo. Itong mga dibdib. Itong mga linya. At ang lakas ng dating. Katatapos ko lang akalain. Kailangan tayong magbigkis dito. Nakatakot naman. Bobo, nandito ako. Hindi ko hahayaang may mangbuli sa'yo. Ang kasalukuyang lakas ng host ay 10. Pangkalahatang rating. Tuktok ng mortal. Ipinapakita ng sistema. Sa modernong mundo, ang karaniwang lakas ng isang adult na lalaki ay ako ngayon ay 10. Kaya't ibig sabihin, makakaya kong labanan ang 10. Kuya Feng, ano ang tinitingnan mo? Tinitingnan ko yung tao. Medyo nakakahiya. Tama. Nasa ospital pa rin ang nanay ko, naghihintay ng operasyon. Sige, Tara. Punta na tayo ngayon. Tita, sinabi ng doktor sa akin, mukhang bumuti ang iyong kalagayan. Maaari nang ayusin ang operasyon mamaya. Salamat sa iyo, Xiao Feng. Pinadala mo sa akin ang aking asawa para bayaran ang bayad sa operasyon. Xiao Meng ah. Sinasabi mo talagang ganun ka rin. Ang galing ng boyfriend mo. Bakit ngayon lang siya ipinakilala sa akin? Auntie, actually, si Xiao Meng ay kaklase ko. Ay naku, mama. Hindi pa kami nakakonfirm ng relasyon. Ginoong Lin, tungkol sa operasyon ng pasyente. Ilang detalye at panganib na kailangan ipaalam. Kailangan mong lumabas para kumpirmahin at pirmahan ito. CJ, Xiao Meng, samahan mo muna ang tita. Lalabas lang ako sandali. Alaynan. Nanay, okay ka na ba? Anong okay? Kung ikukumpara, ako ang iyong nanay. Mas nag-aalala ako sa iyong kinabukasan. Sabihin mo sa akin, saan mo nakuha yan? Ang yaman, at ang gwapo, at ang boyfriend na napaka-generous. Ay naku, ano bang ibig mong sabihin sa nakuha? Ikaw, napakabastos mo. Sasabihin ko sa'yo, ganito kalaking kalidad na lalaki. Kailangan mong sulitin. Sa araw-araw mong buhay, di ba't magaling kang makipag-usap sa lalaki? Ay naku, ako nga. Pero may matalim akong mga mata. Katulad ng lalaking gaya ni Lin Feng. Talagang isang talentado siya. Kitang-kita na siya ay isang mainit na paninda. Kaya, dapat mong mahigpit na hawakan. Sa pakikitungo sa ganitong lalaki, kailangan mong gumamit ng ilang paraan. Inay, anong mga paraan? Mga lalaki kasi, basta't nag-iisip lang ng mga bagay na iyon buong araw. Agad kang umakyat sa kanyang kama. Ihanda ang mga bagay na dapat mangyari. Kung hindi, mag-iyak tayo, magalit at magpakamatay. Yakapin ang isang malaking batang lalaki. Mag-ingay sa harap ng kanyang bahay. Ayaw niyang umamin pero hindi niya maiiwasan. Sinasabi ko sa'yo, noong mga panahong iyon ang iyong ina, ako, ay ganito ang ginawa para makuha ang iyong ama. Paano hawakan ang mga lalaki? Alam ko ang mga ganyan, ikaw. Huwag kang mag-alala, anak. Sige, kukunin ko si Kuya Feng para sa kanya. Go! Ano ang pinag-uusapan niyo kanina? Wala naman. Kakausap lang ng nanay ko sa akin. Sinabi niyang dapat ay makisama ako sa iyo ng maayos. Tita, nakausap ko na ang doktor. Lahat ng gasto sa susunod mong pagpapagamot. Ako na bahala. CJ, Xiao Feng. Talagang iniintindi mo si Xiao Meng namin. Sobrang concern mo talaga. Xiao Meng ah, dalhin mo na ang boyfriend mo. Lumabas ka muna. Magpahinga ka ng maayos. Magkita-kita tayo para magkumustahan. Huwag mong alalahanin ang asawa ko. Sige na, umalis ka na. Inay, magpahinga ka muna ng maayos. Babalik kami mamaya para makita ka. CJ, tara na.
Kuya Hangin, salamat sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin ko. Basta okay lang ang tita. Tama, Kuya Hangin. Hindi ko pa naitanong sa'yo. Bakit bigla kang nagkaroon ng napakaraming kayamanan? At saka, hindi ko pa kailanman narinig yan sa'yo. Ah, yung mga kayamanan na iyon. Ganda. Eh, maliit lang ang boses mo. Sasabihin ko sa'yo, itong bagay na ito, hindi mo dapat ipaalam sa iba. Babaeng maganda, bigla kang binigyan ng isang kahon ng mga yaman. At saka, bigla kang nakapag-develop ng ganitong kalakas. 6 na pakpak na EBS. Hindi pa ako pinapayagang makipag-usap sa iba. Napaka-nervyoso pa. Diyos ko. Kuya Feng, hindi ba't ikaw ay nakipag-ugnayan sa mayamang babae? Ah! Kuya Feng, hindi ko akalain na handa kang magsakripisyo para sa pera. Naibenta ang iyong anyo at sumuko sa kasamaan. Alam ko, bagamat, pareho tayong nangangailangan ng pera. Ngunit, hindi mo dapat ipagsawalang bahala ang iyong sarili. Alaynan, talaga, lahat ng mga lalaki ay mga baboy. Sobrang gusto kita. Hindi ko akalain na may iba ka na palang mahal sa buhay. At saka yung tipo, na matanda at pangit na mayaman. Ano bang tingin mo sa akin? Ayaw kong makinig, ayaw kong makinig, ayaw kong makinig. Walang dahilan para magpaliwanag pa. Ang paliwanag ay isang pagtatakip. Alam ko na ang lahat. Tingnan mo ang katawan mong ito. Siguradong pinilit ka ng mayamang babae na mag-ehersisyo. At ang dami pang mga kayamanan sa isang malaking kahon. Siguradong ito ay mula sa serbisyo. Ito ang tip niya para sa iyo. Aha. 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 Maglabas ng agarang misyon. Target ng sinaunang misyon si Li Mingyu. Kasalukuyang nasa panganib. Mangyaring pumunta ka agad. Ah. May problema si Mingyu. Ay. Kuya Feng, tatakbo ka ba para hanapin yung mayaman na babae na yun? Ay naku, ang cute-cute kong si Xiao Meng. Hindi po siya mayaman na babae. May urgent na akong kailangan gawin ngayon. Babalikan kita at maayos kong ipapaliwanag. Tama nga ang hinala ko. Nagmamadali ka agad nang marinig na may problema. Siguradong yung matandang mayaman ang humahanap sa kanya. Kahit sino pa yung babae na iyon, kahit gaano pa siya kayaman. Hindi ako, si Suk Xiaoming, matatalo sa kanya. Suk Xiaoming, kaya mo yan. Si Lin Feng ay para sa iyo. Magbigay. Prinsesa, matapos ang malaking salot, karaniwan ng digmaan ay kasunod ng malaking sakuna. Ngayon, ang nagiging suliranin ng korte, hindi lamang ang mga epekto ng salot, kundi pati na rin ang mga iyak ng mga tao. Kaka-receive ko lang ng utos. May utos ang kanyang kamahalan, na ang mga nag-aaklas ay dapat patayin ng walang awa. Hindi pwede. Mabilis na magbigay ng bigas ang korte. Kailangan nating kumain. Mabilis na magbigay ng bigas ang pamahalaan. Mga minamahal kong kababayan, kayo ay mga mamamayan ng dakilang zoo. Mangyaring magtiwala kayo sa pamahalaan. Tiyak na ang pamahalaan ay magtitipon ng pagkain upang tulungan kayong lahat. Katatapos lang ng salot, saktong-sakto ang pagkakataon. At nakakaranas ng tagtuyot. Ilang tao ang namatay sa gutom sa loob at labas ng lungsod. Kung maghihintay pa, mamamatay na lang sa gutom. Mas mabuti pang mag-alsa. Protektahan ang prinsesa. Mag-alsa na. Mag-alsa. Oy, ano ito? Ang ingay naman. Ginoong Lin. Sino ka? Kapitang Yang, huwag maging bastos. Ito ay, siya ang nagligtas sa salot. Mahal na Ginoo. Mga kaibigan, kung may nais kayong sabihin, magsalita ng maayos. Lahat ay dapat kalmado. Ano ka ba? Hindi tao, hindi multo. Siguradong kasama ng mga ganitong mga tiwaling opisyal. Lumayas ka. Ano mang suot ko, may kasalanan na. Parang pinaparatang mo ako ng diskriminasyon. Kahit ano paman, mamamatay tayo ngayon. Mamamatay tayo sa gutom. Sabay tayong sumugod. Labanan ang mga tiwaling opisyal. Pagkatapos ng 18 taon, isa na namang bayani. Sugod. Labanan. Aba, kakaabot ko lang, ganito na agad. Ah! Oy, Ginoong Lin. Huwag nilang saktan. Sila ay walang kasalanan. Kapatid na Tong, ano na ang gagawin natin ngayon? Nawawala na ang kontrol sa sitwasyon. Mungkahi, magpalit. Siyam na langit na pagsasakdal sa pagbawi ng kidlat. Nanghihikbi sa buong lugar. Kumonsumo ng 2,000 puntos ng puso. Palitan. Aba, ano iyon?
Hindi ko alam. Bigla na lang lumitaw. Niyang siyam na langit. Bumaba ang aking Diyos na kidlat. Napakaliwanag ng banal na kapangyarihan. Makinig sa aking utos. Agad-agad ayon sa batas. Ipagkaloob mo sa akin, putukan mo. Ah, ang sarap. Ang mga talisman na gawa ng sistema ay sobrang lakas. Ang ganda ng epekto nito. Ang dakilang Diyos ay napakalakas. Walang hanggan ang kapangyarihan. Ang dakilang Diyos ay makapangyarihan. Kami ay may mata ngunit walang nakikita. Nakasagasa kami sa Diyos. Mahal na Diyos, patawarin mo kami pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Mahal na Diyos, patawarin mo kami, ang dakilang Diyos ay napakalakas. Walang kapantay na kapangyarihan, dakilang guro, tulungan mo ako. Dakilang guro, napakalakas. Ginoong Lin, ano ang nangyayari? Yung kaninang kidlat? Walang anuman. Kakaunting kasanayan lang iyon. Bahagyang parusa lamang iyon. Isang tao. Arestuhin ang mga rebeldeng nagkakalat ng kaguluhan. Lahat sila. Ipapatupad ang hustisya sa lugar. Tumigil kayo lahat. Prinsesa, may utos ang hari para sa mga rebeldeng nagkakalat ng kaguluhan. Huwag pag-usapan ang pagpatay. Ano bang kasalanan ng mga refugee na ito? Gusto lang nilang makakain ng maayos. Ngayon, kulang ang supply ng pagkain ng gobyerno dahil hindi natin sila naasikaso ng maayos. Maglabas ng pinakabagong misyon. Magtipon ng pagkain. Ililigtas ang mga nasalanta. Pagkatapos nito, mas mapapataas pa ang pagkagusto kay Liminyu. Ang problema sa pagkain. Ipagkakatiwala ko sa akin ang solusyon. Ginoo Lin, sinasabi mo bang totoo? Kaya mong solusyonan ang problema sa paghahanda ng pagkain. Ginoo ng mga Diyosa. 10,000 ang mga biktima sa labas ng lungsod. Sunod-sunod na sinalanta ang dakilang zoo. Ng salot at kalamidad. Kung nais nating maibsan ang gutom, kailangan nating maghintay hanggang sa anihan. Kailangan ng hindi bababa sa 5 milyong G ng bigas. Hindi ko alam. Saan mo naman makukuha ang ganitong karaming pagkain? Para malutas ang kagyat na problema. May sariling plano ang akin na espiritu. Ako ang bahala dito. Siguradong mahahanap ko itong 500,000 G ng pagkain. Ginoo Lin, sinasabi mo ito ng ganito. Talagang totoo ba? Siyempre, totoo nga. Ginoo Lin, kung sakali, na kaya mong solusyonan ang problema sa pagkain, na makakatulong sa kagyat na pangangailangan ng Dakong Zoo. Mingyu. Nais ni Mingyu. Anong gusto mo? Sundin mo ang gusto mo. Tingnan mo ang ganda niya na parang bulaklak. Kapag nakuha ko na ang pagkain, ang prinsesang ito, tiyak na agad na mahuhulog sa akin at magpapakita ng pagnanasa. Sa oras na iyon, hihi! Ginoo, isang salita lang, hindi na mababawi kahit ng kabayo. Naghihintay kayo dito. Ako, magpaplano na ako ng pagkain. Umalis ka na. Ginoo Begay. Ano to? Sino to? Nandito kami para sa malaking pagbili. Hindi ito palengke para sa bultuhan at tingi. Ay, ganun ba? Kayo ang hinahanap para sa malaking pagbili. Kailangan ko ng bigas, harina at langis. Nagmamadali ako. Kailangan itong ayusin agad. Marami kaming stock dito. Gaano karami ang kailangan mo? Simulan natin sa 5 milyong libra. Sobra-sobra iyon. Gaano? 5 milyong libra. 2,000 tonelada. Sigurado ka bang hindi ka nagdagdag ng isang zero? Hindi ka nagkakamali. Ang gusto ko ay 500,000 kilo ng bigas, harina, langis. At ilang mga butil na maaaring maimbak ng matagal. Mga dilata at iba pa. Ilagay mo lahat yun. Bumili ka ng ganitong karaming pagkain. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? May 100,000 dito. Kung hindi sapat, kamakailan lang ay nag-aasikaso ako ng ilang auction ng mga antigong bagay. Pera, hindi mawawala ang sa iyo. Pumasok ang 1 milyong piso. Ay naku. Boss, 500,000 kilo ng bigas, harina at langis, tama ba? Walang problema. Ang mga dami na hinihingi mo, ako na ang bahala. Aayusin ko na ito para sa iyo. Sumunod ka sa akin. Dito po, dito.
Narito ang. At mayroon pa. Ilang bodega sa paligid. Lahat ng mga ito ay sa inyo. Kapag pinagsama-sama, 5 milyong libra. Higit pa o mas kaunti. Saan ninyo gustong ipadala? Kakausapin ko agad ang mga sasakyan. Ihahatid ko sa iyo ang pinakamagandang truck. Tinitiyak na ligtas ang pagdating. Salamat. Kung kulang ang pera, ipapasa ko sa iyo mamaya. CJ, bigyan mo ako ng address. Agad kong aayusin ang paglo-load ng truck. Huwag nang gawing komplikado. 5 milyong libra ng butil. Kaya ko na mag-isa. Isang tao lang ang magdadala. 5 milyong libra ng bigas, harina at langis. Boss, nagtatawanan ka ba sa akin? Mustard pot. Ngayon. Tanggapin. Nagawa na. Ginoong Wang, salamat sa iyong pagsisikap. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Prinsesa, nandito ka na. Naghintay na tayo ng 1 oras. Tingnan natin. Hindi na darating yung tao na yun. Yang Hao, 500,000 gin ng butil. Kahit na siya ay Diyos. Sa isang iglap lang, hindi niya kayang makalikom ng ganito kalaki. Prinsesa Mingyu, ang sinasabi mong engkanto, hindi pa namin nakikita. Hindi ka na nadaya, di ba? Hindi possible. Siguradong hindi niya ako lolokohin. Nakalimutan na ba ninyong lahat? Kung hindi si Ginoong Lin, bigyan niyo kami ng penicillin. Paano kami magwawagi laban sa salot? Ulat. Dumarating ang mga refugee sa kabisera. Lalong dumadami. Tinawag ng kanyang kamahalan ang prinsesa. Pumunta sa Golden Hall para sa pulong. Pasensya na, mga kaibigan. Paghahanda ng pagkain. Naghintay ng kaunting oras. Nahuli ako. Ginoong Lin. Sa wakas ay nandito ka na. Mga Ginoo, tingnan ninyo. Siya ang Ginoong Xianxi. Ginoong Xianxi. Nangako ka dati na makakalikom ka ng 5 milyong libra ng pagkain. Nasaan ang pagkain? Nasa tabi ko. Nasa tabi ko. Anong kalokohan to? Ginoong Lin. Hindi ka naman nagbibiro, di ba? Maliwanag na buwan. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Ginoong Lin, nais ko lang mag-alala para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ipinangako ko sa iyo. Gagawin ko ito ng tiyak. Kayo lahat, buksan ninyo ang mga mata ninyo. Susunod ay ang sandali ng pagdodokumento ng himala. Kettle ni Jezzy. Maglagay ng pagkain. Diyos ko, hindi ba ako nagkakamali sa paningin ko? Ito ay bigas. Ito ay pinong bigas. Ang harina na ito ay mas pinong kaysa sa handog. Ang asin na ito ay puti tulad ng niebe. Walang anumang dumi. Isang himala. Ito. Narito ang langis. Ito ay langis. Banal na Diyos, iligtas ang aming dakong Zoo. May pag-asa na tayo. May pag-asa na ang mga tao. Ang dami nating pagkain. Ginoo Lin. Salamat sa iyo. May pag-asa na tayo. Dumating ang mensahero ng langit. Pagpapala sa dakilang zoo. Hindi ako pababayaan ng langit. Mahal na mensahero ng Diyos. Ako'y may mahinang pananaw. Ako'y mas mababa pa sa baboy at aso. Nakasakit ako sa mahal na mensahero ng Diyos. Pakiusap, mahal na mensahero ng Diyos, patawarin mo ako. Ano ba kayo? Bilisan ninyo. Yang Hao, dalhin mo ang mga tao para ipamahagi ang bigas, harina, mantika at pagkain. Sa mga mamamayan, bilisan ninyo. Tayo na. Ginoong Lin, noong nakaraan, kayo ang tumulong sa amin na malutas ang salot. Ngayon, kayo na naman ang nagligtas sa amin mula sa tagutom ng Dakilang Zoo. Ang inyong kabutihan at kagandahang loob ay hindi kailanman malilimutan ng buong bansa ng Dakilang Zoo. Magpakailanman, hindi ito magagamit. Dumating na ang pagkakataon. Tingnan mo ang aking walang talo na halik. Nasasakupin ang iyong puso.
Prinsesa, narito na ako. Ang mga bigas at harina na ito, kung kulang, maghahanap ako muli ng pagkain. Marami niyan. Prinsesa, habang nandito pa si Ginoong Lin, ilabas niyo na ang regalo na inihanda niyo. Anong regalo? Si Xiao Tao, kunin mo ang mga bagay. Prinsesa, ito ang regalo na inihanda mo para kay Ginoong Lin. Na inihanda mo. Ginoong Lin, ito ang espesyal na pinili ko para sa iyo. Umaasa ako. Gusto mo? Ngayon, suot ko. Itong modernong damit. Masyadong kapansin-pansin. Tamang-tama, magpalit ng kasuotang sinauna. Mas maginhawa para maglakad. Itong si Ginoong Lin. Bata at matagumpay. Hindi alam kung siya ba ay may asawa na. Mahal na Ginoo. Nasa tamang edad. Si Ginoong Lin ay kahanga-hanga at natatangi. Talagang, sadyang itinakda ng langit at lupa. Para sa mga magkasintahan Prinsesa, minsan lang ang pagkakataon na ito tadhana talaga ito Kakaiba. Palitan ng damit. Bakit ang tagal? Hindi pa lumalabas. Kumusta? Maganda ba? Kumusta? Maganda ba? Maganda. Natatakot pa sana ako na hindi swak ang sukat. Hindi ko inasahan na ganito kaangkop. Paano mo nalaman? Ako. Mahal na Ginoo, hindi mo alam. Sa mga araw na wala ka, ang aming prinsesa, palagi kitang naiisip. Halos natapos ko na ang iyong larawan. Itong suot na damit ay para sa aming prinsesa. Inilalarawan ang iyong katawan. At naghanap pa ng ilang mga katulad ng mga tagapagsilbi para subukan. Bago namin natukoy ang sukat. Ang material na ito ay personal na pinili ng ating prinsesa. Ito ay magandang Yunjin. Si Xiao Tao. Si Ginoong Lin ay may pambihirang anyo. Kung hindi ka pakasal. Ako si Prinsesa Mingyu ng Dazhu. Mabuting asal at kabutihan. Talagang, isang perpektong Perez. Nais ng matandang ministro na agad na ipaalam sa kagalang-galang na ipagkasal ang dalawang ito na siyang mag-aasikaso ng isang magandang kwento ng kapalaran. Pag-aasawa. Kung ganoon, ibig sabihin, diretso ko nang makukuha. Si Prinsesa Mingyu, diretso bang makukuha ng isang hakbang lang? Ang ibig kong sabihin ay, baka naman masyadong nagmamadali tayo. Sa huli, ito ay isang mahalagang bagay sa iyong buhay. Hindi na kailangan pang magsalita ng marami, Ginoong Xianxi. Naiintindihan ni Mingyu. Ikaw ay isang Diyos mula sa 9 na langit. At si Mingyu ay isang karaniwang tao lamang. Hindi karapat-dapat si Mingyu sa iyo. Saan ka naman nagkwento? Basta't handa kang pakasalan ako. Masaya na ako. Totoo ba? Mingyu, karapat-dapat ba siya kay Ginoong Lin? Basta't nagmamahalan tayo. Masaya na ako. Ginoong Lin, mag-fast forward ka na. Huwag tumingin sa hindi nararapat. Natapos ang pinakabagong misyon. Naging baliw ang host sa pananakop. Sa loobin ni Li Mingyu, gantimpala, Diyos na antas na kasanayan. Mind reading. Hindi ko inasahan. Si Ginoong Lin ay talagang may ganitong taos pusong damdamin para sa akin. Napakatotoo at taos nito. Kung sakaling makapag-asawa ako kay Ginoong Lin, walang pagsisisi si Mingyu sa buhay na ito. Mingyu, hayaan mo akong maghanda. Kapag handa na ang lahat, babalikan kita upang pakasalan ka. Sa totoo lang, lahat ng mga royal family ay meron ito. Hindi pwede. Dapat ang isang tunay na lalaki. May tamang paggalang. Hindi pwedeng kulangin.
Naku. Itong sinaunang panahon. May signal pala. Ginoong Lin. Kung may mahalagang bagay ka, magsimula ka na. Mingyu. Nandito lang ako at naghihintay sa'yo. CJ, hintayin mo ako. Aalis lang ako, babalik din ako. Si Suk Xiaoming, nagmamadaling tumawag sa akin. Ano ba ang gusto niyang gawin? Tinitingnan mo ako ng ganito. Anong ginagawa mo? Sabihin mo, bakit hindi ka bumalik sa loob ng maraming araw? Saan ka napunta? O baka naman, pumunta ka ba roon para alagaan? Yung mayaman na babae na nagmamay-ari ng pera. Anong mayaman na babae na yun? Huwag ka nang magpanggap. Sigilan mo na. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba ay pumunta para batiin ang mayamang ate? Nam shopping ba? O sinasabi mo na nagkaroon kayo ng ilang malalim na pag-uusap tungkol sa damdamin? Ikaw, maliit na isip. Ano bang iniisip mo? Mas lalo kong naintindihan. Ngayon alam ko na. Kayong mga lalaki, lahat kayong mga baboy. Kuya Feng, seryoso siya sa'yo. Paano mo magagawa yan sa kanya? Ayoko na talaga buhay. Paalisin mo ako. Paalisin mo ako. May sakit ka ba? Alam ko, kahit na hindi ganoon kahalaga ang posisyon ko sa puso mo. Hindi ako susuko. Pero hindi ako susuko. Ako si Suk Xiaoming. Hindi iyon ang uri ng umiiyak na babae. Basta't ang lalaki na napansin ko. Kahit gaano pa kahirap ang daan, kaya kong ibalik siya. Basta't may tiyaga. Ang bakal na pangsanggol ay maaaring maging karayom. Kaya mo yan. Tongji, si Suk Xiaoming, baka may lagnat na siya. Paano niya nasabi ang mga ganitong kakaibang salita? Si Suk Xiaoming ay isang mataas na kalidad na taong gustong magpasikat. Hindi lang siya makakatulong sa host sa mahahalagang sandali, kundi makapagbibigay din ng maraming puntos ng pagmamahal. Maaaring ituring na sobrang halaga na healing package na ha. Ano mang gawin mo, siya ay magpapaka-self-brainwash. Walang kondisyong susunod, palaging tapat sa iyo. Ganoon ba? Talagang hindi ka nagkamali sa aking mahusay na junior. Kuya Feng, ikaw na ang nag-aalaga sa iba buong araw. Pagod na siguro ikaw. Baka ngayon, pwede namang ipahinga ka muna. Anong sa tingin mo? Hello. CJ, naintindihan ko. Anong nangyari? Noon, hindi ba't kumuha tayo ng ilang kayamanan para ibenta sa antigong tindahan? Katatapos ng tumawag ng boss at sinabi na nabenta na ang ating kayamanan. Kailangan daw nating kunin ang pera agad. Wow, ang daming kayamanan. Siguradong maraming pera ang naibenta nito. Ano pa ang hinihintay natin? Magsimula na tayo. Ginoong Lin. Ay Hanggi. Su, sa wakas, nandito na kayo. Maligayang pagdating. Boss, noong nakaraan, magkano ko nabenta ang mga antigong iyon? Kita mula sa auction. Nandito lahat yan. Salamat Ginoong Lin. Noong una, kinuha mo ang kahon ng mga antigong iyon. Kapag ipinagkatiwala sa akin, hindi ka matatakot na tumakbo ako. Naniloloko kita. Sa kalakalan ng antigong bagay, pinahahalagahan ang kredibilidad. Ang inyong tindahan naman ay isang matagal ng matatag na tindahan. Sa palagay ko, boss, tiyak na ito ay isang taong mapagkakatiwalaan. At nararapat. Ang aking mga bagay ay hindi basta-basta kayang lunukin ng sinuman. Hindi nakakagulat, Ginoong Lin. Sa totoo lang, may ilang bagay din akong pinili sa kahong iyon. Ng mga kayamanan. Pero, yung perang, nasa account na yun. Yung presyo, talagang patas. Boss, yung kahon ng kayamanan ni Kuya Feng, magkano na ang nabenta? Siyam na digit. Tama. Hindi ko rin inasahan na makabenta ng ganitong kalaki ang halaga. Kuya Wind, pindutin mo nga ako. Tingnan natin kung nananaginip lang ako. Huwag kang magpakatanga. Sige, saktan mo ako. Kuya Feng, hindi ako nananaginip. Totoo ito. Diyos ko. Ang yaman-yaman mo na. Yung mayamang ate. Napaka mapagbigay niya sa iyo. Hindi ba't ako? Mas wala ng pagkakataon. Ikaw, maliit na utak. Anong iniisip mo buong araw? Kahit na hindi ko siya matalo sa pera. Pero, maari akong makipagtagisan sa kanya sa init ng kama. Magluto. O kaya ay magmasahe.
Sigurado akong may isa akong panalo. Kuya Hangin, ngayon, napakayaman mo na. Ano ang balak mong gastusin? Pag-iisipan ko. Ano nang iniisip mo? Tayo ngayon ay nagtaksi papunta rito. Bakit hindi? Tayo bumili ng sasakyan. Bumili ng sasakyan. Walang problema. Bakit ka pa nag-iisip? Magsimula na tayo. Ginoo, ingat po kayo sa pag-alis. Magandang tindahan ito. Yung mga sasakyan dito. Sigurang mahal ang mga iyon, no? Ito na yun. Sige na. Kumusta po kayo? May maitutulong ba kami sa inyo? Kuya Wind, maraming bagong modelo ang inilabas dito. Baka gusto niyo munang tingnan natin. Walang problema. Maliit na Meng. Bakit nandito ka? Lilin. Mukhang ito na ang boyfriend mo, Hindi ko akalain na noong panahon natin sa paaralan. Ang sikat na school belle ay makakapili ng ganitong lalaki. Mukhang hindi naman siya ganoon ka-special. Magandang babae, kumusta? Kaibigan ka ni Linlin, di ba? Magpakilala tayo. Ako si Biaoje. Tawag sa akin. Diamond Bachelor. Hoy, Biaoje. Anong ginagawa mo? Si Yao Meng. Sa klase natin noon, ikaw ang pinakamaganda. Hindi ko akalain na ganito na ang kalagayan mo ngayon. Sobrang pangit naman ito. Nga, si Yao Meng, talagang pangit ang sitwasyon. Pangit hanggang sa bank account. Siyempre, 9 na digit lang ang laman. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Yao Meng, yung lalaking hinahanap mo, may sira ba ang utak niya? May 9 na digit na ipon. Alam niya ang 9 na digit. Alam ba niya kung ilang zero sa dulo? Hindi niya alam yun. Akala ko pa naman siya ang pinakamayaman sa Jiangxing. Dali na, dalhin na natin siya. Bumisita ka sa mental hospital. Para hindi ka na magkalat ng kalokohan dito. Hindi naman nagbibirong boyfriend ko. Kayo ang nalimitahan ng kahirapan sa inyong imahinasyon. Kung hindi kayo naniniwala, wala na akong magagawa. Bata, nagustuhan ko ang girlfriend mo. Kung maintindihan mo, umalis ka na. O kaya naman, bibigyan kita ng 100,000 para makasama niya ako isang gabi. Natuklasan na si Linlin ang target na pwedeng lapitan. Para mapalapit ang loob niya, makakakuha ka ng maraming puntos ng pagmamahal. Si Biao, di ba? 10,000 piso lang. Sobrang kuripot mo naman. Bakit hindi ko na lang ibigay sa'yo ang 20,000 at ipahiram mo sa akin? Ang iyong partner ng 2 araw, okay ba? Bakit hindi ko na lang ibigay sa'yo ang 20,000 at ipahiram mo sa akin? Ang iyong partner ng 2 araw, okay ba? Anong sinasabi mo? Kawawang tao, gusto mo pang makasama ako. Hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? May 20,000 ka. May pera ka ba? Si Yao Meng, anong sasakyan ang gusto mo? Pumili ka lang. Sige, mahal. Si Yao Meng, hanggang kailan ka pa magpapanggap? Ang dami mong suot. Ng mga murang paninda. Gusto mo pang bumili ng sasakyan dito. Kahit anong sasakyan, sapat na iyon para sa kanya. Nagtatrabaho na ako ng 10 taon. Sir, may maitutulong po ba ako? Itong sasakyan. At yung isa pa. Kinuha ko na lahat. Sinasabi niyo po ba na isa bawat isa? Ang kabuang presyo nitong 2 sasakyan ay humigit kumulang 2 milyon. Tama. Kuya Feng, bibili na lang tayo ng isang sasakyan. Para sa atin lang. Isa para sa atin at isa para sa bahay. Kaya nating bumili ng walang pakialam. Anong malaking pakpak ng lobo? Ikaw na mahirap, may pera ka ba? Bibili ka ng 2 agad. Batang ito, hindi lang forma, dapat alam mo rin ang tunay na lakas. Ganito ang patakaran dito. Nakasulat na. Kaya hindi ka pwedeng magbawi. Kailangan magdeposito ka. Kaya ganito ang proseso. May nagbiro sa inyo dito. Inala ko hindi niya kayang magbayad. Nagsusumigaw dito ng walang dahilan. Tama, silang 2. Kitang-kita na nagsusumigaw lang. Ginoo, sigurado po ba kayong bibilhin ang 2 sasakyan na ito? Diretsong bayad ng buo. Mag-swipe ng card. Nagsusugal ka ba? Huwag nang magpanggap si Yao Meng. Umalis na tayo agad. Para hindi ka mapahiya kung hindi makaswipe. Hindi mo kasalanan ang pagiging walang alam. Sino ba ang nagsabi na bulag kayo? Tama ba, si Yao Meng? Tama. Matigas ang ulo. Magbayad na ngayon. Ipaliwanag niya ng malinaw. Matagumpay na nabayaran. 200,000 piso. Talagang may 2 milyon kang pangbili ng sasakyan, ha? Sinasabi ko na noon pa.
Ang kawalang kaalaman ay hindi kasalanan. Sino bang nagbigay sa inyo ng bulag na pananaw? Ilang tao, kung iisipin ang mga sinabi dati, maaari bang mapahiya sila? Itong sasakyan na nagkakahalaga ng milyon, ay hindi basta-basta. ANA, 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 AECC, kayang-kaya mong bilhin. Xiao Meng, anong trabaho ng boyfriend mo? Bakit ang laki ng generosity niya? Talagang may 9 na digit siyang ipon. Kaya naman, maganda. Gusto mong makilala. CJ, ako nga kanina. Hindi ko nakilala ang galing. Pare, ang gwapo mo talaga. Gwapo at maganda. Mahilig sa kababalaghan. Sobrang gwapo mo talaga. Baka pwede tayo mag-add ng WeChat. Matagumpay na napasaya ng host si Liling Lin, ang babaeng materialistic, na umibig sa'yo isang beses. Gantimpala ng 2,000 puntos sa pagkagusto. Isa itong galaw ay 2,000 puntos ng pagkagusto. Tiyak na madaling makuha ang babaeng mahilig sa pera. Xiao Meng, may ganitong mayamang nobyo ka. Bakit hindi mo na lang sinabi agad sa akin? Bakit ko pa sasabihin sa'yo? Xiao Meng, noong nasa paaralan tayo ang may pinakamagandang relasyon. Tingnan mo, bakit hindi mo ipahiram sa akin ang boyfriend mong si Lin Feng? Nang ilang araw. Ano nang ginagawa mo? Nagsusuot ka ng sombrero sa harap ko. May lakas ka bang manakit sa akin? Ikaw, magandang babae. Ayaw kong mapahiya. Mayaman ka ba? Ikaw at ako. Ikaw, napakasayang babae. Sige, sumama ka sa akin pa uwi. Tingnan mo kung paano kita ayusin pag uwi. Gwapo. Totoo ang nararamdaman ko para sa iyo. Hintay ka lang. Hintayin mo akong umuwi para i-add ka sa WeChat. Paalam. Ayos na. Anong ayos na? Wala naman. Speaking of which, tungkol sa pera para sa sasakyan. Galing lahat yan sa mga alahas na ibinigay ni Mingyu. Kailangan nating bumalik at pasalamatan siya ng maayos. At magdala ng ilang regalo. Para lalong mapalalim ang ating relasyon. Prinsesa, ang mga ibinigay ni Ginoong Lin dati, na penicillin at pagkain, ay naipamahagi na ayon sa plano. Sa iba't ibang mga estado, ang opisina ng mga doktor ay nagulat na. Halos naalis na ang salot. Nakuha na rin ng mga nasalanta ang kanilang mga panustos, na nagligtas sa kanilang buhay. Sa wakas, natapos na ang krisis na ito. Nga. Salamat kay Ginoo Lin. Puting bato. Ginoo Lin, dumating ka na. Ito ay para sa'yo. At ito naman, sa amin tinatawag namin itong rosas. 99 rosas. Nagpapahiwatig ito ng aking damdamin para sa'yo. Habang buhay, isang puso. Ikaw, yung sinabi mo kanina, ano yung habang buhay? Nakakahiya naman. Diyan sa amin, 99 na rosas. Ito ang nangangahulugan ng aking nararamdaman para sa'yo. Hindi magbabago magpakailan pa man. May pagtingin ka sa akin. Bibigyan kita ng rosas. Tawag namin dito ay magkaintindihan tayo ng puso. Mananatili tayong magkaisa. Prinsesa, tungkol sa iyo at kay Ginoong Lin, dapat bang ipaalam kay His Majesty? Mukhang, hindi pa siya alam ang nangyayari. X-Trigger ang pinakabagong misyon. Makipagkita sa hari para sa pag-aalok. Kumuha ng pagkilala mula sa magiging biyanan ng hinaharap na emperador. Kumpletuhin ang misyon. Gantimpala, isang isis na antas na super malaking regalo. Makikita mo na ang iyong biyanan. Walang problema. Ming Yu, para sa ating pangmatagalang kasiyahan. Para sa ating magandang kinabukasan. Ngayon, pupunta na tayo para makilala ang aking emperador na biyanan. Tara! Amang hari. Amang hari, naiisip ko na kayong mamatay sa pangulila. Tingnan nyo, abala kayo sa mga usaping pampamahalaan nitong mga nakaraang araw. Nakapayat na ang tao. Ikaw, batang babae, isang prinsesa ka na. Bakit ganyan ka pa rin walang asal? Ang biyanan na ito ay talagang may presensya na parang 2 metro't 8. Hindi nagagalit pero may otoridad. Talagang karapat dapat na maging emperador. Kailangan kong mag-ingat sa pagsasalita. Amang emperador, ito po, ay yung dati, na nag-alok ng mga Diyos na gamot at pagkain. Iligtas mo ang milyong mamamayan ng dako ang zoo mula sa apoy at tubig. Lindong, Prinsip Lindong. Matagal na niyang nabanggit sa akin ang tungkol sa'yo. Ikaw ang anghel na tagapaghatid ni Lindong. Mababang mamamayan na si Lindong. Nagpapakumbaba po ako, Hari. Hari, sasabihin ko sa'yo, si Ginoong Lin ay sobrang galing. Kayang magbago ng bagay na walang dahilan. Napakalakas ng kanyang kapangyarihan.
At saka, mabait ang puso niya. Matapang at may katapatan. Para siyang malaking tulong sa Great Zoo. Mingyue, ganito ka pa man, pinupuri mo siya. Hindi mo ba siya minamahal? Itong si Ginoo Lin ah. Hindi masama, Hari. Ako at si Minyu ay nagkagusto sa isa't isa. Tunay kaming nagmamahalan. Nananawagan ako sa inyo, Hari, na sana'y mapagbigyan ninyo. Ako at si Minyu ay nagkagusto sa isa't isa. Tunay kaming nagmamahalan. Naway mapagbigyan ninyo. Haring, ngayon ay kasama ko si Ginoo Lin. At ito rin ay, ang nais kong sabihin sa inyo. Naway mapagbigyan ng ama kong hari. Noon pa man si Ginoo Lin, may malaking utang na loob sa Dakong Zoo. Sa puso ni Minyu, nakikita ko rin ito. Sa totoo lang, hindi ko dapat hadlangan. Ikaw at ang liwanag ng buwan. Ngunit, huwag mag-alala, mahal na hari. Tungkol sa mga regalo, ako, si Lin Feng, kahit hindi kayamanan ng imperyo, tiyak na ibibigay ko ang lahat. Hindi ko ipagkakait kay Minyu. Dapat ay mayroon. Walang kulang. Nagkamali ng pagkaunawa si Ginoong Lin. Hindi ito tungkol sa handog. Ito ay tungkol sa ikatlong prinsipe ng dinastyang Qin. Nakamakailan lamang ay dumating sa Dazu. Ito, ang ikatlong prinsipe ng Dakin. Dumating siya sa kanya. Ano ang kinalaman natin dito? Ang ikatlong prinsipe ng Dakin. Nasa Jinluan Hall siya. Sa harap ng buong hukbo ng mga opisyal. At nagbigay ng isang kahilingan. Anong hinihingi? Gusto niya. Pakasalan ka bilang asawa. Ano? Ano? Ako. Ang ikatlong prinsipe ng Qin. Ako lang si Lin Feng. Kung pakakasalan si Minyu ng iba, hindi ba't hindi matatapos ang misyon ng sistema? Hindi ba't hindi matatapos? Walang pakialam sa kung sino ang ikatlong prinsipe ng Dakin. Namang aagaw sa akin ang babae. Gagawin ko ang dapat. Mahal na hari, magpakakampante kayo. Hindi ko hahayaan na may ibang tao na agawin ang Minyu sa akin. Kung ganon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Anong pagkakataon? Makipag-alyansa sa Dakin. Ito ay resulta ng pag-usap namin ng maraming ministro. Maaga bukas ng umaga. Kung magagawang mapaniwala mo ang buong palasyo ng mga civil at military. O kaya naman ang ikatlong prinsipe ng Qin. Ang kusang magbitiw sa kasal na ito. Hindi na kita hahadlangan sa iyong pakikipag-isa kay Minyu. CJ, pumayag na ako. Minyu, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko papayagan na may makuha sa akin. Qin. Emperador, ang Great Zoo at Great Qin ay mga kapatid na bansa. Ang ikatlong prinsipe ay humahanga kay Prinsesa Minyu. Ito ay isang tadhana na nakalaan. Ako'y humihiling sa inyong kamahalan na sana'y agad ninyong aprubahan ang kasalang ito upang mapanatili ang ugnayan ng dalawang bansa. Narinig ko na ang Prinsesa Minyu ay napakaganda. Kasing ganda ng bulaklak, ang emperador ng Dazu. Bakit hindi mo pa agad dalhin ang prinsesa? Pakakasalan ang prinsipe. Matagal ang nais ng prinsipe. Nayakapin ang kanyang magandang babae. Hindi ako pumapayag. Hindi ako pumapayag. Walang hiya. Sino ka? Na naglakas loob na makipaglaban sa Golden Hall. Nagsasalita ng may kayabangan. Kayo po. Ito po ay nagbibigay ng elixir na nagligtas sa amin sa apoy at tubig, ang Diyos na tagapagligtas ng Dakong Zoo. Lin Hong. Ginoo Lin. Diyos na tagapagligtas. Nagmamagic. Anong ibig mong sabihin kanina? Masyadong simple ang ibig sabihin. Si Mingyu ay aking babae. Hindi ako pumapayag na magpakasal siya sa iyo. Ano nang sinabi mo? Sire, ang prinsipe at prinsesa ay magpapakasal. Tungkol sa katatagan ng dalawang bansa. Ito ay isang malaking plano ng bansa. Hindi ito dapat masira dahil sa isang taong hindi kilala. At masira sa isang iglap. Mahal na Ginoo, mag-isip ka ng mabuti. Bumubula ka. Sinasabi ninyo palagi na ito ay para sa malaking plano ng dalawang bansa. May isang tao bang nagtanong kay Minyu kung nais niyang pakasalan ito? Na mukhang walang masyadong isip. Na isang bobo at matabang tao. Huwag munang pag-usapan kung ang bobo at matabang tao na ito ay tunay na magmamahal kay Minyu. Ayon sa aking kaalaman sa nakaraang 10 taon, madalas na nilabag ng Dakin ang hangganan ng Dashu. Pagsunog, pagpatay at pagnanakaw. Walang ginawang masama. Ngayon ay nais nilang makamit ang kapayapaan sa pamamagitan ng isang kasunduan at isang pangako. Kung sakaling sila ay umatras sa hinaharap, mawawalan tayo ng lahat. Kaya, Sere, sa mga ministrong ito, ano na ang susunod na hakbang? Ang yabang mo, ha? Nagmamatapang kang makipag-agawan sa babae sa akin. Nagsasawa ka na ba sa buhay? Ikaw ang ikatlong prinsipe ng Qin, di ba? Si Mingyu ay akin.
Sinasabi ko sa'yo, mas mabuti pang umalis ka na. Magpakalayo ka na sa pag-asa. Basta nandito ako. Huwag mo nang isipin pa. Sasabihin mong ayaw mong ikasal, hindi ka ikakasal. Ano ka ba? Sabi ko, ako ang pangalawa. Walang sinuman ang nagsasabi sa harap ko. Ng pang-apat. Ang kulit mo talaga. Yung walang takot sa kamatayan. May konting paghanga ako dyan. Sige na, magpahinga ka na. Hindi ako interesado. Yung klase mo, may pera at kapangyarihan, ano ba? Ha? Tumingin ka parang sa baboy na inihahanda sa bagong taon. Sa isip mo siguro, puro dayami lang. Anong dalaga ang magugustuhan sa'yo? Parang si Zubaji na tumitingin sa salamin. Ano ba? Hindi ka tao sa loob at labas. Tanga. Ikaw pa ang magmamali sa akin, prinsipe. CJ, ayos. Lagi kong pinapakita ang kabutihan upang mapanatili ang respeto. Kung ganoon, ngayon ay maaari nating subukan. Magkompetensya tayo. Kung matalo ka, ako ang maghihiwalay sa'yo ng buo-buo. Itatapon kita sa mga asong gubat. Ikalawang prinsipe, hahaya ka. At kung manalo ako, kung ikaw ang manalo, ako ay tatakbo at iiwan ka. Hindi na muling banggitin pa ang tungkol sa pag-aasawa kay Prinsesa Minyu. CJ, walang problema. Anong gusto mong ikumpara? Kanina mong sinabi na ang prinsipe namin ay matipuno at matipuno. Hayaan kitang makita kung gaano siya kalakas. May kalat sa panlabas, pero mailaman sa loob. Qin at Great Zhao. Parehong mga bansa ng ritual at kabaitan. Ngayon, hindi tayo maglalaban sa suntukan. Magkompetensya tayo sa tula, kanta at mga tula. Para hindi sabihin ng iba na niloloko kita ng prinsipe ko. Gusto mong makipagkompetensya sa akin sa tula, kanta at mga tula. Paano? Ngayon ay sumusuko at humihingi ng awa. May oras pa. Maaaring iwanan kita ng buo. Wag. Mas tula at mga awit, di ba? Libay, Dufiu, Sushai, Sinkiji. Pasensya na, mga ninuno. Ngayon ay gagamitin ko ang inyong mga dakilang kasanayan. Mayabang. Emperador ng Dazhu, magbigay ka ng tanong upang maging makatarungan. Dahil ito ay para sa maliwanag na buwan. Gawin nating paksa ang maliwanag na buwan. Sa loob ng isang insenso, tingnan kung sino ang makakagawa ng tula na higit na makakaantig sa puso. CJ, ako ang mauuna. Buwan o buwan. Parang isang malaking biskwit na malaki at bilog na nakasabit sa langit. Nakakagutom ang aking tiyan. Gusto kong kumagat ng isang malaking piraso. Buwan o buwan. Para kang isang malaking piraso ng karne. Maputi at malambot, kumikislap. Nakikita ng hari, ang laway ko ay umaagos. Gusto ko nang madaling dalhin ka sa bahay. Sarap. Hahaha. Kumusta? Ang kantang ito ng aking kaharian, Oda sa Fatmit ng buwan. Hindi ba't puno ng damdamin? Nakakaantig, di ba? Ipinapahayag nito ang aking pagmamahal kay Prinsesa ng Buwan. Pag-ibig at gana. Perpektong pagsasama. Ganitong talento. Talagang nakakabighani. Na nagpapaiyak sa mga Diyos. Hahaha. Kumusta? Tapos na ang tula ng prinsipe ko. Ngayon, ikaw na ang bahala. Tapos na. Anong humingiti ka? Tula ni prinsipe. Maganda. Napakaganda. Hindi na magpapahuli. Ang ginawa mo. Saan iyon tula? Iyan ay kalokohan. Ito ay dumi. Masyado kang mapanghamak. Sa talento ng prinsipe. Ngayon, gumawa ka ng tula para sa akin. Hindi ko magawa. Agad kitang gagawin kong piras-pirasin. Ng buong buo. Ang ulap ay nagnanais ng damit, ang bulaklak ay nagnanais ng hitsura. Ang hangin ng tagsibol ay humahaplo sa balustrade, ang hamog ay makapal. Kung hindi sa tuktok ng mga bundok ng Jade, maaaring magkita sa ilalim ng buwan sa Yao Terrace. Ayos. Magandang tula. Napakaganda. Ang tula na ito ay hindi lamang malawak at makapangyarihan, kundi may kasamang kaunting lambing. Talagang ito ang pinakagusto kong narinig. Sa mundong ito, pinakamagandang tula. Ginoong Lin. Makapangyarihan. Mga Ginoo. Ang tula na ginawa ko. Mas maganda ba kaysa sa kanya? Mas kahanga-hanga kaysa sa kanya? Mas magaling siya kaysa sa kanya. Hindi counted ang laban na ito. Saan meron ang prinsipe namin na magaling gumawa? Kayo. Nagkakampi-kampi kayo para lokohin ang prinsipe namin. Ang dakilang ikatlong prinsipe ng Qin. Talagang hindi ako magugulat sa panlasa mo. Nakaramdam ng kalungkutan. Paano ka natalo? Parang mga pasaway sa kalsada na nagmamalabis. Bakit? Hindi mo matanggap ang pagkatalo. Emperador Zhao, isipin mong mabuti.
kung hindi mo ipapakasal ang prinsesa ng buwan sa prinsipe na ito. Ang ating king. Sa lalong madaling panahon ang ating king. Mga kabayo, 10,000 kabayo, ay tatapak sa iyong kabisera ng zoo. Sa oras na iyon, huwag kayong magsisi. Mahal na hari, mag-isip-isip kayo muna. Para sa kapayapaan ng bansa, sa aking opinyon, mas mainam na pumayag na lang kay Prinsipe Tatlo. Sabi ninyo kanina, magkarera sa tula, kanta at awit. Ito ang talo. Natalo ito. Gagamitin ang puwersa para magbanta. Ganito magsalita ang mga tao ng daking. Parang utot lang, di ba? Nakikita naman ng lahat. Ganito ang ugali niya. Kahit na, ipakasal ang Prinsesa Mingyu sa kanya. Ang dakilang king ay hindi titigil ng basta-basta. Tumahimik kayong lahat. Nakapagpasya na ako. Ginoong Lin Feng at Prinsesa Mingyu ay may malalim na damdamin para sa isa't isa. At higit pa para sa ating dakilang zoo. Malaki ang pasasalamat. Ako, ngayon mismo, ako ang magpapasya. Ipagkakaloob ko ang liwanag ng buwan kay Lin Feng. Matalino ang iyong ama. Ginoo Lin, ang galing. Magaling ka, Emperor ng zoo. Hindi ka ba natatakot sa aking daking? Na may 100,000 kabayong bakal sa pintuan ng lungsod. Kaka-experience lang ng iyong dazu. Ng salot at tagutom. Ano ang mayroon ka upang labanan kami? Kahit na, ipakasal mo si Mingyu sa iyo. Ang iyong dakin ay may masamang balak. Ay titigil na ang panggugulo. Sa hangganan ng aking dinastya. Ako, hindi pa naman bobo. Hanggang sa hindi malaman ang kahit ano. Mabuti. Tandaan ninyong lahat. Sana hindi kayo magsisi. Ginoong Lin, kakatakot mo naman kanina. Akala ko, talaga ako, mapapakasal sa gunggong na iyon. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ko hahayaan na may ibang kumuha sa'yo. Binabati ang host sa pagtanggap ng pagkilala mula sa biyanan na emperador. Gantimpala ng 10,000 puntos ng puso. Kasalukuyang kabuang puntos ng puso. 34,500 puntos. Nais mo bang gumastos ng 20,000 puntos para ipagpalit success na malaking regalo? 3 essay na malaking regalo. Palitan. Nabuksan na ang isis na pakete. Pamamahagi ng gantimpala. Modernong malaking pakete ng armas. Nagtatampok ng 1,000 super gatlinggon. Kasamang 10 kahon ng bala. 200 mortar. 20,000 bala. 50,000 granada. Binigyan mo ako ng ganito karami. Bakit kailangan ko ng mga armas? Hindi naman ako pupunta para sirain ang buong mundo. Pasensya na. Walang anuman. Talagang sobrang nakakabighani. Mahal na hari, mahal na Ginoo, malakas at matatag ang hukbo ng daking. Samantalang kami sa Dashu ay kakapasok lang sa salot at tagutom. Ngayon, ubos na ang yaman ng bayan. At mahina ang aming puwersa. Kung sakaling atakihin ng kin ang pagkakataon, tayo ay, paano natin haharapin? Hindi na pwede, hari. May emergency report mula sa border. Matagal nang may plano ang kin. Matagal na nilang ipinadala. Isang pangkat ng 10,000 na mga kawal na panguna. Napasok na ang lungsod. Malapit na silang umatake. Walang dapat ipag-alala dito. Huwag sabihin na isa lang ito. 1,000 pangkat ng mga nangunguna. Kahit na 10,000 kabayo ang dumating. Ano man ang dumating. Emperador ng Dazu. Makinig kang mabuti sa akin, ha? Ngayon ang Dazu ay isang mahina at may sakit na pusa. Hindi na kayang makipaglaban. Magmadaling sumuko. Ihandog mo ang nasa paligid mo. Sa prinsesa ng liwanag, hayaan mong lumabas ang batang si Lin. Humingi ng tawad sa lolo. Magbigay ng 100 bao. Tawagin ng 100 beses ang lolo para mapanatili ko kayong buo. Kung hindi, sasalakay ang mga sundalo ng king. Papatayin ang lahat sa inyo. Papatayin ang lahat ng mga lalaki ng zoo. Ninakaw ang lahat ng babae sa Dazu. Akala ko, gaano kalaki ang laban na ito. Kayo lang itong, mga pangit na prutas, na naglakas loob, na makipagsabayan sa iyo. Ha. Kahit na malapit na ang kamatayan, matigas pa rin ang ulo. Ikaw talaga noon. Naging dahilan para mawala ang dangal ko sa Great Zoo. Hindi kita papatayin ng langit. Hindi ako magpapakababa. Putang ina mo. Gusto mong maging apo sa akin. Hindi ka karapat-dapat na mag-abot ng sapatos ko. Mga tol, para sa mga batang king, pakinggan ninyo. Putok. Bumomba. Putok.
Mahiwagang paraan. Mag-evacuate na. Tapos na. Tumigil sa pagbaril. Maglinis ng lugar. Hindi ba't kanina? Nagsasalita pa kayo. Ang hina naman. Tapos na. Ito na. Tapos na. Prinsip, kakaunti lang. Ang nakita ko kanina, si Ginoong Lin at ang iba pa, ay may hawak, nakakaibang bagay sa kanilang mga kamay. Kakaibang bakal na bakal. Sa harap ng hukbong Qin. Sila'y tinataboy. Ang Qin ay tuluyang bumagsak. Kami, nanalo na. Ginoo Lin. Ano ang hawak mo? Ano ito? Ito, ay ang aking lihim na sandata. Super Harvest Machine. Walang talo na gatling. Bawat minuto, maaaring maglabas ng daan-daang bala. Napakalakas. Hindi matitinag. Yung basura nilang hukbo ng Qin. Dumating na. Para lang magpahatid ng ulo. Gawin mo na, tapos na. Ama, totoo ngang nagawa ni Ginoo Lin. Bigla niyang, ay pinatay ang mga pangunahin ng daking. Na walang natirang piraso. Mukhang, sa hinaharap tayo sa Dashu, ay makakatulog ng mahimbing. Ginoong Lin, hindi ko alam. Ang ganitong pambihirang sandata. Ilan ang meron ka? Hindi naman marami. Katulad ng gatlinggon na hawak ko. May 1,000 itong baril. Kasama ang mga bala. 20,000 kahon. Mga mortar. May 200 piraso. Kumpletong bala. May 20,000 piraso. At mga granada. May 50,000 piraso. Sa madaling salita, walang problema sa pagwawali sa inyo. Anumang bansa, ay walang problema. Ay, Amang, anong ginagawa mo? Ginoo Lin, noong nakaraan, iniligtas mo ako mula sa panganib ng Great Sioux. Ngayon ay nag-alay ka pa nito. Banal na sandata ng pagtatanggol ng bansa. Ang biyayang ito at ang kabutihang ito. Hindi ko talaga alam kung paano ko ito mababayaran. Ikaw talaga ang aking dakilang Sioux. Puno ng talino at lakas. Si Ginoong Lin ay walang kapantay. Sweldo. Huwag kayong mag-alala tungkol dito. Tayo, ngayon pamilya na tayo. Ang akin ay iyon na rin. Haha. Tama. Pamilya nga tayo. Kung ganun, ako, pumili ng isang magandang araw mula sa kalendaryo. Para sa kasal mo at ni Mingyu. Ay settle na ang inyong kasal. Kayo ay, magsasama na sa isang araw. Ama, bakit? Ako ang ipapakasal mo sa Ginoong Lin. Ayaw pa rin ba? Hahaha. Ginoong Lin, hindi ko alam kung sa inyong bayan. Ano ang mga espesyal na kaugalian tungkol sa seremonya ng kasal? Ako'y mag-aayos ng sabay-sabay. Sumusunod ako sa mga kaugalian ng lugar. Kaya ang kasal ko kay Mingyu ay ayusin nyo na lang. CJ, maghahanda ako. Ding dong, malapit nang ikasal ang host sa Prinsesa Mingyu. Nakamit ang tagumpay sa pagkuha ng mga sinaunang magaganda. Isang walang limitasyong gantimpalang supremo na gintong card. Walang limitasyong halaga. Sobrang nakakaintindi sa akin itong si Tong CJ. Malapit na akong ikasal kay Mingyu. Kailangan kong mag-isip at maghanda ng ilang bagay. Tama nga. Maaari kong gamitin ang sistema para maglakbay pabalik sa nakaraan. Maaari ko ring dalhin si Mingyu sa modernong panahon. Pero, kunin mo si Mingyu. Baka hindi masyadong maginhawa ang tinutuluyan sa inuupahang apartment. Walang anuman. Saka may pera na tayo ngayon. Basta't bibili na lang ako ng isang unit. At saka, kailangan malaking bahay. Ngayon ay oras ng rush hour. Mas mabuti pang sumakay sa maliit kong scooter. Mas maginhawa ito. Dito na tayo. Parang may problema sa isip Tingnan mo yung itsura niya, ang dumi. Sumakay ng sira-sirang S-bike. Parang kayang bumili. Yung mga tao dito sa proyekto. Liu Jaiwen. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Huwag kang magtagal dito at sayangin ang oras. Lin Zixuan. Lin Zixuan. Si Lin, ang pinakamagandang estudyante. Si Lin Feng. Matagal ng kaklase. Ano nang ginagawa mo dito? Nandito ako para tingnan ang bahay. Nagtatrabaho ka dito. Sa Zitan Mansion. Sakto, dadalhin kita para maglibot at ipaliwanag. Okay. Yung gusali na iyon, ay kami iyon. Lin Zixuan. Hindi tumatanggap ng kliyente sa oras ng trabaho. Bakit makikipag-chat sa mga hindi naman kailangan? Gusto mo bang bawasan ang performance? Hindi pwedeng ganun. Ibigay mo sa akin ang aking gamit at umalis ka na. At Liu, ito ang kaklase ko.
Talagang siya ay kliyente na bibili ng bahay. Siya lang. Nakasakay sa sirang F-bike. Nakadamit na parang. Kakatapos lang mula sa pugad ng mga pulubi. Parang mga tao na kayang bumili ng bahay natin. Akala mo ba bobo ako? Nakatagpo ng maaaring matarget. Pinasigla si Lin Zixuan. Nagbigay ng maraming puntos ng pagkagusto. Zixuan. Ginoong Zitan, yung 500 square meter na penthouse na nakita natin kanina. Gusto kong mag-swipe ng card. Buong bayad. Alam mo ba kung magkano ang pinakamahal na gusali dito? Magkano kaya? Mayroon ka bang 5 sentimo at 3 sentimos dito sa card mo? Huwag kang magmalaki dito. Wala kang pera. Kaya umalis ka na. Mabilis. Anong ingay ito? Ano nang nangyayari? Manager, itong mahirap na ito ay nagkakalat. Nakaapekto ito sa trabaho namin. Manager, ito ang kaklasikong si Lin Feng Roseo. Pumunta siya dito para bumili ng bahay. Pumunta ako dito para bumili ng bahay. Ganito ang ugali ng mga tao dito. Hindi nila ako tinitingnan ng seryoso. Sinasabi nilang hindi ako kayang bumili ng bahay. Gaya mo lang. Kung kaya mong bumili ng pinakamahal na unit dito, susundan kita hanggang sa lupa. Tatawag akong lolo. CJ. Manager. Gusto ko ang 500 metro kwadradong building na ito. Mag-swipe ka. Dalhin mo ang FS machine dito. Bayad na, successful. Lin Feng, talagang kayang-kaya mong bilhin ang building na ito. Kailan ka naging ganito kayaman? Naging ganito kayaman. Sige na, sige na. Nasaan ang tao? Ipinasa ko na sa'yo. Pero itong 5 milyong kita, dapat ilagay sa aking matandang kaklase. Siyempre. Ginoong Lin, mag-alala kayo. Lin Feng, sandali lang. May iba pa bang bagay? Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka-successful ngayon. Sigurado akong dumaan ka sa maraming pagsubok, di ba? Basta sa swerte lang. Ako. Anong nangyari sa'yo? Salamat sa pagkakataong ito. At natulungan mo pa akong makuha ang komisyon. Matagal na tayong hindi nagkita. Pwede bang mag-iwan ka ng contact info? Walang problema. Nakita ang damdamin ni Lin Zixuan para sa host. Nagmamahal. Nakatanggap ng 300 puntos ng damdamin. Nadagdag na. Oh, tama nga. Wala akong oras ngayong tapos na ako sa trabaho. Kapag libre ako sa weekend, paalok ako ng pagkain. CJ, imbitasyon ng maganda. Siyempre, pupunta ako. Mag-contact na lang ako kapag oras na. Alaynan. Nga pala, bumili ako ng bahay na iyon. Marami pang mga bagay na kailangan. Na ikakabahala ko sa iyo. Kapag natapos na ang mga papeles, ikaw ang unang makakaalam. Mabilis na akong makakalipat. Ayos. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Saan ka na naman naglilibang? Tinawagan kita. Bakit hindi mo sinagot? Baka naka-off ang cellphone ko. Hindi ko naman nakita ang tao mo nang bumalik ako. Lumabas ako para bumili ng bahay. Bumili ng bahay. Maganda naman ang bahay natin. Bakit ka bumili ng bahay? Hindi ba para sa kaginhawaan ni Mingyu? Oh. Yung mayamang ate na si Mingyu, di ba? Wala. Sige na. Bukas lalabas na ng ospital ang nanay ko. Tumawag ako para sabihin. Pwede bang mag-drive ka kasama ko? Para kunin ang nanay ko sa ospital. Sige, walang problema. Ayos, nakaschedule na tayo. Sobrang antok na ako. Babalik na ako sa kwarto para matulog. Maaga pa akong gigising bukas. Kuya Feng, kung sakaling may pagkakataon, pwede mo ba akong dalhin para makilala si Sister Mingyu na palagi mong iniisip? Gusto kong makita. Yung babaeng nagpasindak sa'yo at nakapagpabaliw sa'yo. Kung ano ba talaga siya. CJ. Nakuha na ang bahay. Nabili na ang sasakyan. Panahon na para dalhin si Mingyu sa modernong mundo. Para maranasan ito. Ay, yung corona. Ilagay mo dito, mag-ingat ka, huwag mong maabot. Dahan-dahan, mag-ingat kayo. Ginoong Lin.
Umalis na kayo. Minyu. Ano ito? Ano ang ginagawa ninyo? Ginoo, naghahanda kami para sa inyong kasal sa prinsesa. Nais naming malaman kung paano kayo abisuhan. Mabilis, magbihis ka na. Mamaya ay ikakasal tayo. Sige, walang problema. Pinsan. Pinsan. Prinsesa Linglong, bakit ka nandito? Pinsan. Yung mga ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Na chichirya, biskwit at cola. Sobrang sarap talaga. Meron ka pa ba? Pakibigay naman sa akin ng kaunti. Yung mga masasarap na merienda na iyon ay galing kay Ginoong Lin. Narito na naman ang isang magandang babae. Minyu, ito ay si Prinsesa Linglong. Siya ang pinsan ko. Ginoong Lin. Ganyan talaga ang ugali ni Linglong. Medyo walang pakialam. Pakisensya na po kayo. Ikaw yung sinasabi ng pinsan kong babae, na napakagaling sa lahat, na makakatulong sa akin sa daan. Nalutasin ang salot at sakuna, na parang isang engkanto. Hindi naman talaga masasabi na engkanto. Pero may madaming merienda. Sige lang. Siyempre, Diyos na biyanan. Yung mga malutong. Matamis, maanghang at mabango. Mayroon pa ba? Dapat mayroon. Tulad ng mga chips, fries, cola at Sprite. At mga biskwit. Lahat ng kailangan ay narito. Gaano karami ang gusto mong kainin? Kaya kong ibigay sa iyo ang lahat ng iyon. Totoo ba? Malaking pakete ng merienda. Kailangan ng 800 puso na halaga. Gusto mo bang ipagpalit? Ipagpalit. Wow! Dito sa malaking pack ng snacks. Kain ka lang ng kain. Inom ng inom. Angel na asawa. Ito. Akin ba lahat ito? Siyempre naman. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Ano ang gusto mong inumin? Sasagutin ko ang lahat ng cravings mo. Wow, ang daming masasarap na pagkain. Ang galing ng bayaw. Mabuhay ang bayaw. Dahan-dahan ka lang. Wala ka pang natikman sa ibang lasa. Subukan mo yan. Alainan. Uy, ano ito? Ito ay tinatawag na spicy strips. Yung mga batang sa kabilang bahay, naiinggit na at umiiyak na. Subukan mo. Tita, sobrang inggit na inggit ako sa'yo. May ganitong kagandang Diyos na bayaw. Matangkad, gwapo at mahusay. At kaya pang maglabas ng napakaraming masasarap na merienda. Sobrang mahal ko na siya. Kung ito ay lalaki ng ibang babae. Sige, kukunin ko siya sa iyo. Nakatuklas ng interes si Prinsesa Linglong sa host. Buwal na puso. Gantimpala ng 300 puntos ng puso. Hindi ko inasahan na makakasal kay Minyu. At nakakuha pa ng isang prinsesa na maliit na tagahanga. Talagang sulit ang pagkakataong ito. Linglong, ano bang sinasabi mo? Ay naku, nagbibiro lang ako. Sige, magpatuloy kayo. Babalik na ako para mag-enjoy. Dahan-dahan lang. Sobrang gutom na bata. Bayaw, mahal kita. Ako si Yang Hao, kasama ang mga kapatid. Binabati namin si Ginoong Lin at ang prinsesa. Kasiyahan sa kasal. Naway magtagumpay ang inyong pagmamahalan magpakailanpaman. 100 taon ng magandang pagsasama. Ginoo Yang, huwag mag-alala, tumayo na kayo. Tumayo na rin ang ibang mga kapatid. Ginoo Lin, ito ang munting regalo ng mga kapatid. Matandang anak na pula. Mangyaring, Ginoo, siguraduhin tanggapin ito. Ito ay magandang alak. Tamang-tama. Ngayon ay masaya tayo. Hindi tayo uwi hanggat hindi lasing. Ito, sa ating katayuan. Mukhang hindi ito makatuwiran. Ngayon, wala tayong masyadong mga patakaran. Ang pinakamahalaga ay ang kasiyahan. Halika, kumuha ng mangkok. Ito ang unang mangkok. Ipinapaabot ko sa inyong lahat, mga kapatid. Maraming salamat sa pagtatanggol sa bayan. Sa madugong labanan. Ngayon ay muling nagbabantay sa palasyo. Kayo ay nagsikap ng husto. Salamat. Salamat, General. Ginoo Lin, huwag kang uminom. Hindi ka makakainom ng higit pa kay Kapitan Yang. Siyang kilalang hindi nalalasing sa palasyo. Hindi nalalasing. Hindi pa siya nakatagpo sa akin. Ngayon, sisira ko ang kanyang record. Kapatid Tong, palitan mo ako ng ilang halaga ng puso. Gamot para sa hangover. Magpalit pa ng ilang bote ng mautay. Ito ay... At ito ay ang Diyos na gamot ng aming mundo ng mga Diyos. Kapag isang piraso ang nainom, ay tiyak na hindi ka malalasing kahit pa sa libu-libong baso. May ganitong kamanghamanghang gamot. Kailangan talaga. Si Ginoong Lin ay napakamapagbigay. Humahanga ang mga kapatid. Halika,
Ngayon, kailangan nating uminom ng masaya. Halika. Magpatuloy tayo. Magandang alak ng anak na babae. Ngunit hindi ito sapat. Kung gusto mo ng mas malakas, dapat tingnan mo ito. Ito. Ang alak na ito ay may mayamang aroma na bumabalot sa puso, na hindi pa nakita kailanman. Magandang alak, saka ka lang suminghot. Alam mong siguradong maganda ang alak na ito. Ang pangalan nito ay Mautay. Mas matindi pa ito sa homebred. Mas malinamnam sa panlasa. Mas malakas ang epekto. Subukan nyo ang mga kapatid kong lalaki. Sobrang maanghang pero ang bango. Masarap. Talagang pambihirang alak. Talagang magandang alak. Talagang magandang alak. Halika, Ginoong Lin. Ako si Yang Hao, magtataas ako ng isang baso para sa iyo. Tuloy na natin. Hindi na talaga pwedeng uminom. Kung uminom pa, talagang mapapainom ka. Ayos lang ako talaga. Pero tingnan mo si Captain Yang. Mukhang hindi na kaya. Kakaiba. Si Captain Yang talaga, dati hindi siya nadadali sa inuman. Ngayon, bakit ang bilis mong nalasing? Dahil mababa ang alcohol content nitong inumin nyo. Nakakatakot pakinggan. Para sa amin, nasanay uminom ng matapang na alak. Para kaming umiinom ng tubig. Lalo pa kung isa sa alang-alang. Mayroon pa akong gamot pang alis ng lason sa alak. Dagdag sa buff. Sinong nagsabing lasing na ako? Hindi pa ako lasing. Halika. Ginoo na prinsipe at ginoo na prinsipe ng kasal. Magsimula tayo ulit ng 300 laban. Hinggil sa prinsesa at ginoo na kasal. Bakit naguguluhan si Ginoong Li? Nasaan ang ama ng bayan? Hindi ba siya nangako sa akin na pagkatapos niyang tapusin ang mga ulat, darating siya para sa seremonya ng kasal namin ni Ginoong Lin? Nasa silid ng emperador pa siya. May natanggap na agarang sulat mula sa militar ang korte. Sabi nila na dumating na ang Qin. Noong huli ang ikatlong prinsipe ng Qin. Matapos ang sunod-sunod na kabiguan, pinayagan siyang makatakas. Pagkatapos narinig ko sa ama ko. Hindi nagtagal. Nag-ipon ang Qin ng 100,000 kawal na bakal. At nagsimula silang maglunsad ng buong digmaan. Hindi ba tayo? Laging matatalo ng mga bakal na kabayo ng Qin. Huwag magpanik. Maniwala ka sa akin. Ang ating gatling at mortar ay hindi lang pang-apoy. Yung mga bakal na kabayo ng Qin, pagdating nila, para na silang nag-aalay ng ulo. Bukod dito, agad akong ipinatawag ng aking biyanan. Siguradong may iba pang plano. Mas maganda kung pumunta tayo tingnan. Ama! Ama, ikaw, anong nangyayari sa'yo? Kahapon, ang hukbo ni Qin ay 10,000 kabayo na bakal. Chen Bing sa hangganan. Nang atake sa aking hukbo ng Dazu. Nang napakalakas na pag-atake. Sa huli, hindi na talaga mapapanatili ang hangganan. Naway tulungan ng langit ang Dazu. Salamat kay Lin Gongzi sa pagkakataong ito. Mabuting manugang. Talaga kang mabuting manugang ko. Ay, ama ng bayan. Ano bang nangyayari? Sabihin mo na sa akin. Naiinis na ang anak. May 10,000 kabayo ng hukbong Qin na nakatayo sa hangganan. Nagsimula silang magbanta na wawasakin ang ating dakilang zoo. Dumarating sila na puno ng galit. Ngunit ang resulta ay katulad ng nangyari noong araw ng laban. Madali niyang napatay si Ginoo Lin. Parang pangunahin sa hukbo ng Qin. Pinapalayas kami ng hukbo ng Great Zoo. Napatay ng higit sa 12,000. Maraming nasa kote. Ngayon, ang Qin ay may sugat na sa enerhiya. Sa loob ng 10 taon, hindi na nila muling malalabanan ang hangganan. Maaaring ito ay dahil sa akin, ama sa edad. Ang mga sandata mo ay talagang epektibo. Ito ay mula sa mga makapangyarihang armas na ibinigay mo, Ginoong Lin. Tunay na pambansang kayamanan. Mula sa libu-libong hakbang ang layo. Madali nitong mapupunit ang mga bakal ng hukbong Qin. Ang tunog ay parang kulog. Ang mga bala ay parang malakas na ulan. Kahit na may 10,000 sundalo ang hukbong Qin. Parang mga manok at aso lang. Hindi makalaban. Talagang ang saya. Noong una, ang Qin na ito. Dahil sa lakas ng kanilang bansa. Madalas nilang sinasalakay ang aming dakong zoo. Ngayon, pinaputol na namin sila. Wala na silang magawa. Naitama na rin nating malutas ang isa sa mga pangunahing problema natin. Sa Da Zoo. Ngayon, hindi ka na kailangang mag-alala, di ba? Sabi ko na noon pa. Siguradong walang problema. Sa pagkakataong magpapakasal kayo ng iyong kapatid. Talagang doble ang saya. Ako ay maglalabas agad ng utos. Ipinawalang bisa ang lahat ng buwis sa loob ng 3 taon. Pangkalahatang kapatawaran. Makisaya kasama ang mga tao. Matalino ang ama ng bayan. Ngayon na ang lahat ng bagay ay natapos na. Ikaw at Ginoong Lin ay magpakasal na ngayon. Ginoong Lin, pakiusap, isuot mo ang iyong kasuotan sa kasal. Ako mismo ang maghahatid ng inyong kasal.
Salamat, mahal na hari. Nais naming magpakasal. Hindi ganun kadali. Sakto, nandito kayong lahat. Ngayon, ang prinsipe ay gagawing libing ang inyong kasal. Ang ikatlong prinsipe ng Dakin. Paano ka nandito? Ang hukbo ng Dakin ay nawasak ng inyong dasyo. Bumalik ako dito ngayon upang patayin kayo. Bawiin ang kahihiyan. Tawagin ang mga tao. Wala nang silbi ang pagpupuyat mo. Ngayon ang kasal ninyo. Naging kampante ang mga bantay. Yung nasa pintuan. Lahat sila ay naresolba na ng mga tauhan ko. Naresolba na. Naresolba na. Naresolba na. Ikalawang prinsipe. Malubha na ang kalagayan ng Dakin. Ano pa ang gusto mong gawin? Sa larangan ng digmaan, tayo ay natalo sa Dashu. Ngunit ngayon, ang kailangan ko lang ay patayin kayo. Walang leader ang Dashu. May pagkakataon pa rin ang Dakin na makabawi. Dahil sa'yo, bata, paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Kung hindi dahil sa'yo, matagal ang akin si Prinsesa Mingyu. Nasa bulsa ko na siya. Kahit malapit ka ng mamatay, naglalakas ka pa ng loob. Ngayon, unahin kitang patayin. Kailangan ko ang iyong dugo. Kailangan kong alisin ang aking kahihiyan. Hindi mo siya pwedeng saktan, Ginoong Lin. Mingyu, kahit na malapit na ang kamatayan, pinoprotektahan pa rin siya. Sige, patayin muna ang batang si Lin Feng. Ang dalawang ito, sa isang sulyap lang, nagbigay sa akin ng takot at pangamba. Bumubula ng malamig na hangin ang buong katawan. Kayo ba ang mga sikat na Xuanming na dalawa sa mundo? Tama, ang dalawang ito ay talagang kilalang Xuanming na dalawa sa ating Dazugulin. Naglaan ang ating kin ng malaking halaga upang sila'y sumanib sa akin. Kayo dalawa, noong araw sa loob ng aking malaking zoo, tinuturing na walang katulad na eksperto. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, bigla kayong nawala. Narinig ko na rin ang tungkol dito. Nalaman ko na kayo ay sumali sa Dakin. Ngayon, ang Dakin ay hindi na nagpapabaya. Kung magpapasya kayong talikuran ang dilim at sumali sa liwanag, hindi na kita pagbabayaran pa. Wala nang paligoy-ligoy. Unahin munang patayin ang dalawang lolo ng Xuanming. Nung batang si Lin Feng, kapag pinilit pa niya ito, yung Hangdong Emperor at Princess Mingyu, magbibigay ng sulat ng pagsuko. Sa ganitong paraan, muling magwawagi ang ating Daking Kin. Kayo dalawa ay mga tagapagtatag ng aking dakilang kin. Sa ilalim ng tao, sa itaas ng lahat. Kung ayaw niyong mamatay, kailangan niyong magmakaawa at magbigay ng 100 pagyukod. At tawagin akong 100 beses na mahal na lolo. Baka magpakita pa ako ng awa. Ibigay ninyo ang buhay ninyong dalawa. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon, magiging araw ng iyong kamatayan. Kung ayaw mong mamatay, dapat kang lumuhod at magbigay ng 100 pagyukod. At tawagin akong 100 beses na mahal na lolo. Maaari pa akong magpatawad. Ibigay ninyo ang buhay ninyong dalawa. Kung hindi, sa araw na ito sa susunod na taon, ito ang iyong anibersaryo ng kamatayan. Patayin ka ng batang ito. 1 tao lang ako, sapat na ang mamatay. Kahit gaano pa kataas ang iyong galing, takot pa rin sa bala. Sino pa ang nakikipag-isa sa iyo sa panahon ngayon? Ito ang batang ito. Mga kakaibang bagay sa kanyang kamay. Hayaan mong matalo ang hukbo ng Dakin sa larangan ng digmaan. Bakit ka pa nakatayo dyan? Patayin mo na siya. Ito. Ikaw na. Ginoong Lin. Ginoong Lin. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako kahit isang buhay ng aso. Ginoong Lin, ako. Tinitiyak ko, hindi na ako muling mangahas. Na mag-isip ng masama kay Prinsesa Mingyu. Hindi na ako muling lalaban sa Dazu. Patawarin mo ako kahit isang buhay. Kung alam ko lang ito noon. Bakit pa noong una? Kahit na nakakainis si Ginoo Lin. Pero, palayain ang tigre, babalik at babalik. Nang walang katapusan. Mingyu, kailangan mong tandaan. Ang kabaitan sa kalaban ay katotohanan ding kalupitan sa sarili. Mamatay ka na. Nagawa na. Ngayon, dapat itong tuluyang matapos. Wala nang sinuman ang makakaabala sa atin. Salamat, Ginoong Lin. Iniligtas mo na naman ako sa Dazu. Talagang ikaw ang swerte ng Dazu. Ngayon, kayo ng dalawa ay ikakasal. Magdiriwang ang buong bansa. Kakatakot naman iyon kanina. Huwag kang mag-alala, Mingyu. Basta't nandito ako. Hindi ko hahayaan na masaktan ka ng sinuman. Mingyu, sa buhay na ito, tutukuyin kong mabuti ka. Pagkatapos nating magpakasal, dadalhin pa rin kita sa mundong kinabibilangan ko. Sa gitna ng 3,000 ilog, kukuha lang ako ng isang sipsip. Sa milyong-milyong pulang alon, ikaw lang ang aking minamahal. Ako, si Lin Feng, ay nangangako. Sa buhay na ito, gusto kong dalhin ka sa kabila ng mga bundok at ilog, upang makita ang yaman